Kung hindi ka makakabuo ng 500,000 sa loob ng isang linggo, maghanda ka na lang para sa burol ng tatay mo. Doktor? Doktor? Nakikiusap ako? Nabigyan mo pa ako ng ilang araw? Makakabuo agad ako ng pera. Pakiusap, iligtas mo siya. Kung wala kang pera, bakit ka nagpapagamot? Doktor? Doktor? Ikaw na walang kwentang manugang, palagi na lang nangungutang, nakakabwisit. Umabot na rito sa akin ang tawag ng naniningil? Karapat dapat ka pa bang matawag na tunay na lalaki? Nahiya ang buong pamilya Faye dahil sa'yo. Mabuti na rin kung pumanaw na lang ang iyong ama, buhay pa, pabigat lang. Tay, ikaw lang ang pamilya ko. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Pupuntahan ko si Shi. Siguradong tutulungan ako ni Shi. Hello, Mrs.? Malapit nang bumigay ang tatay ko, pakiusap. Mangutang ako ng 500,000 kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. O sige, punta ka sa Dilong Group ngayon. Nag-uusap kami dito. Sige, pupunta na ako. Pupunta na ako. Nasaan ang misis ko? Bakit ka nagmamadali? Pumasok ka, makikita mo na siya. G, binastos ka ba ng masamang taong ito? Huwag kang matakot, umuwi na tayo. Layas! Sinira mo ang sandali naming masaya ni Young Master Jiang. Kaya mo bang panagutan yan? Ako ang asawa mo ah. Huwag kang mag-ingay. Anong maipagmamalaki mo kumpara kay Ginoong Jiang? Wala ka lang. Kundi isang manugang na nabubuhay sa tirang-tira ng aming pamilya. Kung hindi dahil sa paniniwala ng tatay ko sa manghuhula, sa tingin mo, papakasalan kita? Pero, bakit nung tumawag ako kanina? Para humiram ng pera? Ganun ka? Siyempre, pinaglalaruan lang kita. Talagang naniwala ka? Isang aso. Sa tingin mo, pahihiramin ko ng 500,000? At hindi ka man lang marunong tumingin sa sarili mo? Xiaoxi, nakikiusap ako sa'yo. Ang tatay ko ngayon ay nakahiga sa kama ng ospital, lubhang kailangan ng 500,000 para mabuhay. Isang walang kwentang buhay na iyan, mabuti pang mamatay na lang. Isang pamilya lamang ng mga walang silbi. Ang matanda hindi maipagtanggol ang pamanang klinika, ang anak ay walang maibigay na pera para sa kaligtasan, mas mabuti pang mamatay na lang kayo. Ikaw, Fei Xiaoxi, ang 5 taong relasyon natin bilang mag-asawa, wala ka bang natitirang damdamin? Tigilan mo na nga ang pag-iingay, umalis ka na. Baka naman, gusto mong manood dito sa akin at ni Ginoong Jiang? Sandali. Maaari kitang pahiramin ng 500,000, pero Basta pahiramin mo ako ng pera, gagawin ko ang lahat ng ipagawa mo. sige, lumuhod ka at tumausdos ka sa ilalim lamang ito. Pahihiramin kita. Talaga, naniwala ka pa? Sinasabi ko sa iyo, ako ang dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Inagaw ko ang ospital. At ako rin ang nagpasagasa sa tatay mo. Ngayon, pati ang asawa mo ay... Nakakainis! Mga bantay, kalad ka rin siya palabas. Huwag mong sirain ang maganda kong kalooban. Dito na lang, ihagis na yan. Isa lang siyang walang kwentang manugang. Tara na, mga kapatid. Hindi ko akalaing ang mga inapo ng pamilya G ay mapupunta sa ganito kahirap na sitwasyon. Hayaan na. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng natutunan ko. Ibabahagi ko ito sa iyo. Naway gamitin mo ito upang makapaglingkod sa bayan at pagalingin ang may sakit, iligtas ang sarili at iba. Nagpapasalamat ako sa ninuno. Jiang Yichen, ninakaw mo ang aking mga ari-arian, sinaktan mo ang aking pamilya, ngayong araw na ito, ang kahihiyang malamangan sa asawa, ako si Jiran ay habambuhay na makikipag-away sa iyo. Kung hindi ko ito maipaghihiganti, hindi ako tao. Ay, ayos ka lang ba? Asul ang kutis mo, mayroon siyang itim naman siya sa kamay. Hindi ba't ito ang sintomas ng lason na galing sa Xiangxi?
Anong ginagawa mo? Bakit mo ginagalaw ang kapatid ko? Kung may masamang mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong hindi ka mabubuhay ng tahimik at mamamatay ka ng hindi mapalagay. Shuang, kumusta ang pakiramdam mo? Kuya, pakiramdam ko bigla. Hindi na masyadong masikip ang dibdib ko. Hindi na rin namamaga at namumula ng kulay ube ang aking kamay. Itong ilang tusok ng karayom ng binata ay mas epektibo pa kaysa sa lahat ng ininom kong gamot sa loob ng ilang taon. Talaga? Totoo ba ang sinasabi mo? Tara, tumayo ka muna. Tingnan mo, kaya kong magsalita ng mahaba at hindi man lang ako inuubo. Ano sa tingin mo? Halata namang nilason siya. Ang lason na ito ay nagmula sa lihim na sining ng Shang-Chi. Nangangailangan ito ng silver needle acupuncture para mabuksan ang mga acupoint plus herbal na gamutan para gumaling. Paanong nangyari iyon? 3 taon na at hindi pa gumagaling. Pagdating mo pa lang? Sabihin mo, ikaw ba ang naglason sa kanya? Sino ang nagpadala sa iyo? Hindi ka ba naniniwalang papatayin kita? Tingnan mo pa lang ang kutis niya. Alam na, yung mga doktor na inupahan mo, alam lang magpalakas. Paano nila mapapantayan ang galing sa medisina ng aming pamilyang G? Ang inupahan ko ay ang direktor ng First Hospital ng Hangzhou. Kuya, kung gusto niya akong saktan, bakit niya pa ako ililigtas? At saka, hindi mo ba gusto na gumaling ako? Binata o hindi, doktor, magkano ang presyo mo? Magtrabaho ka sa amin bilang pribadong doktor. 50,000 piso bawat buwan. 50,000 piso? Ano sa tingin mo? Ipapadala ko muna ang pera sa'yo. Magbigay ka ng presyo. Ayos. Tatay, maliligtas pa ang sakit mo. Hello? Ikaw ba ang anak ni Ji Dongyang? Ako nga. Nang malaman ng tatay mo na ang bayad sa operasyon ay 50,000 piso, sinamantala niya ang pagkaabala namin at siya na mismo ang naghila ng tubo ng oxygen. Ano? Nang makita namin, huli na ang lahat. Wala akong silbi. Tatay, bakit hindi mo na lang ako hinintay ng isang araw, kahit isang araw lang? Natanggap ko na ang mana ng unang ninuno ng mga manggagamot at binalik ko na ang lumubog na galing ng pamilya sa medisina. Nakakita ko ng napakagandang trabaho dahil sa medisina. Bakit mo naman ginawa ito? Bakit? Bakit? Kapatid, magpakatatag ka. Ang libing ng tatay mo. Ako na ang bahala. Kalmahin mo muna ang sarili mo. Ang tao, dapat tumingin sa hinaharap. Kung may kailangan ka, huwag kang magatubiling magtanong. Tutulungan kitang sigurado. Jiang Yichen, ibabalik ko sa iyo ang utang na dugo. Saan ka ba galing? Dadaluhan ito ng lahat ng mayayamang pamilya ngayong gabi. Bilisan mong maghanda ng malaking regalo para sa kaarawan ng nanay ko. Huwag mong hiyain ang pamilyang Faye. Kuya, ayos na ang pagdating mo. Di na kailangan bumili ng regalo. Lahat tayo ay pamilya, wala ng formalidad. Traidor na aso. Baka naman may lihim kayong relasyon, ha? Ate, wala po. Hindi ko magagawa yan. Ang tagal na niyang nakatira sa pamilyang Faye ng libre, hindi naman siguro masama kung bumili siya ng regalo, di ba? Mukhang kailangan ko na ulit masaktan ka. Nakakakuha ka na naman ng lakas, hindi ba? Tigilan mo. Ako na lang ang saktan mo, huwag si Xiao mo. Oh, naaawa ka sa kanya? Kung naaawa ka, maghanda ka ng malaking regalo. Dahil kung hindi, pagkatapos ng gabing ito, aalis na kayo ni Xiao mo. Huwag kang mag-alala, babalik ako at maghahanda ako ng isang malaking regalo para sa pamilyang Faye. Ang nakababatang Panginoon ng pamilyang Jiang ay nagbigay ng isang Gucci bag at 100 taong gulang na ginseng. Ang dalaga ng pamilyang Lu ay nagbigay ng isang kahon ng gintong bar. Ang panganay na tiyuhin ng pamilyang Faye ay nagbigay ng isang antigong tsaa. Ang pangalawang tiyuhin ng pamilyang Faye nagbigay ng isang glass type na peace bracelet. Ang dalaga ng pamilyang Faye ay nagbigay ng isang antigong tasa ng tsaa. Ang manugang ng pamilyang Faye, si Jiran, nagbigay ng peke, isang Gucci na galing sa Tiangge. Isa itong peke, isang murang kalakal. Sabi ko na nga ba, ang isang walang kuwentang manugang na lalaki na 3,000 lang ang kinikita bawat buwan, paanong makakabili ng tunay na Gucci? Kung hindi ko lang ayaw biguin si Xiao mo, itong handaan ng pamilya Faye, hindi na sana ako dumating. Peke na nga lang, tapos yung regalo pa, magkapareho pa ng estilo ng ibinigay ni Binatang Jiang. Walang hiya talaga, kaming marangal na pamilya Faye. Bakit kami tatanggap ng ganitong murang bagay? Anong karapatan ninyong pagsalitaan ng bayaw ko?
Maaring ipon niya talaga yan at binili niya. Sino ka ba sa tingin mo? May karapatan ka bang magsalita rito? Pareho kayong walang kuwenta? Pabigat lang kayo sa pamilya Faye. Tama, kayong mga walang utang na loob. Tandaan mo, apelido mo ay Faye, hindi G. Tama na. Sino ang nagsabing peke ang ibinigay ko? Ang resibo, ang CCTV ng mall, at ang kasama ko, lahat sila ay pwedeng magbigay patunay para sa akin. Sana hindi mabunyag na peke yung binili ko. Pero itong walang kwenta, siguradong hindi makakabili ng orihinal. Alam mo ba kung magkano itong bag? Sinabi mo pang kaya mong bilhin. Sino ba yung kasama mo? Hindi kaya yung matandang mong ama na maagang namatay? Ako ang kasama niya. Huli na akong dumating, pakiusap, patawarin niyo ako. Binabati ko po ang ginang ng mahabang-mahabang buhay at ng pagtaas ng posisyon. Binatang Jiang, si Jiran ay ang personal na doktor ng pamilya ko. Ang regalo niya, ako ang kasama niyang pumili. At itong Gucci na ito, dalawa lang ang meron sa buong bansa. Ang isa ay nasa lola namin at ang isa pa ay kinuha ni Jiran kaninang hapon. Binatang Jiang, saan mo nakuha yung Gucci mo? Hindi ko alam. Siyempre, binili ko rin yan sa tindahan. Oo, ang mall. Sila ang nagbenta ng peke sa akin. Nasa mall din ako noong oras na iyon, nag-i-inspection sa mga counter display at nakita ko mismo na ang manugang ng pamilya Faye ang bumili ng bag na ito. Sabi mo pumunta ka rin sa mall? Kung ganoon, sabihin mo nga, anong mall? Anong palapag? At magkano? Pumunta ako sa One Lucheng West. Ay hindi, sa East Branch. Sa ikatlong palapag, ay teka hindi, pangalawang palapag, pangalawa lang. Kung tungkol sa kung magkano, milyon-milyong piso ang ginagastos ko araw-araw. Sino ang makakaalala sa ganoong kaliit na halaga? Walang hiya kang manugang, kawalan ng respeto sa mga bisita, sinira mo ang aking birthday banquet, ano ang parusa mo? Ma, iyong bigay ng aking bayawang totoo, iyong bigay ni Jiang Yichen ay peke. Kayong lahat, paano kayo naging hindi makatwiran? Ang bigay na regalong ito mula kay Batang Ginoong Jiang, mas mahalaga pa sa libu-libong ginto. Ikaw naman, Xiao Mo, ang pagiging walang respeto. Sa ganitong okasyon, may karapatan ka bang makialam at sumingit sa usapan? Mali ang sinabi mo. Kahit na si Jiran ay isang hamak na manugang, siya ay matuwid at tapat. Hindi tulad ng ibang tao na hindi tapat. At ano ngayon? Siya ay isang manugang na walang silbi? Na hindi man lang alam ang pinakasimpleng tuntunin ng pag-uugali. Ngayong araw, sa birthday banquet ni Mama, isang napakalaking pangyayari, ang kanyang ama ay hindi man lang dumating upang bumati. Ang aking ama ay pumanaw 7 araw na ang nakalipas. Bayaw, paanong nangyari? Ganito kalaking bagay? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mabuti na lang at namatay na siya. Anong silbi ng buhay pa? Oo nga, at bukod pa rito, ngayong araw ng selebrasyon, ito pala ang ika-7 araw ng pagkamatay ng kanyang ama, nakakabwisit. Jiran, nakikita mo ba? Hindi ka pa ba aalis? Magbigay ka na ng espasyo para makapagdiwang kami ni Xiao Si gabi-gabi. Jiang Yichen. Ay, hayaan na. Sa taong sinasalanta ng matinding syphilis na malapit ng mamatay, ano pa ang dapat kong isipin? Napakadumi. Sige, Jiran, maghintay ka lang sa akin. Tinatawanan mo pa siya. 1 minuto lang bawat beses, hindi ba nakakahiya? Ikaw, Isa kang bakla at isa kang maliit na bottom, hindi ba alam ng lahat yan? Ikaw, Hindi ba masyadong masakit ang iyong almoranas? Ang basura at walang kwentang taong ito, napakahusay talaga. Paano niya nalaman? Lintik. Ma, anong nangyayari sa'yo, Ma? Ma, gising na. Ma, tawagan nyo ang 120. Ranje, hindi ba't marunong kang manggamot? Nakikiusap ako ng gusto sa'yo. Iligtas mo sana ang aking nanay. Xiao Mo, anong silbi kung makikiusap ka sa kanya? Maliban sa pagsasamantala sa pera ng ibang tao, ano pa ang alam niya? oo nga, hintayin na lang natin ang doktor. Wala siyang alam sa panggagamot. Kuya, nakikiusap ako. Iligtas mo ang nanay natin. Alam kong napakahusay mong manggamot. Nakikiusap ako sa'yo. Alang-alang kay Momo. Iligtas mo ang nanay ko. Ngayon, alang-alang lamang kay Xiao Mo, tumabi kayong lahat. Kung ayaw niyong mamatay siya, ipatagilid niyo siya para lamang dumami ang dugo na bumabalik sa puso. Sino ka ba para mag-utos-utos? Kung sakaling may masamang mangyari, kahit 10 buhay mo ay hindi sapat upang magbayad. 8 na lang ang natitirang minuto ngayon. Malapit na siyang makita ang hari ng impyerno. Ginoong, Jiang, nagtapos ka sa Imperial Academy of Medicine, iligtas mo ang aking ina. Binili ko lang ang aking diploma, kahit basic first aid knowledge ay hindi ko alam. Dahil sa ginseng, malamang ay magiging okay siya, pero kung mamatay man siya, wag mo akong sisihin. Ibigay mo ang ginseng.
Iligtas mo ako. Ina, Muntik na akong kunin ng black and white impermanence. Bakit may kakaibang amoy ang aking bibig? Ito ay 100 taong gulang na red ginseng. Ito ay talagang napakahalaga. Natural na mayroon itong napakagandang emergency effect. Kung hindi dahil sa 3 kong tusok na nagpabalik sa iyo ng buhay, malamang ay matagal ka nang uminom ng sabaw ng kalimutan. Dumating si Dr. Zhou, ang top physician sa Hangcheng. Dumating ang Vice Dean Ye ng Hangzhou Shicheng Hospital. Ang pasyente ay wala ng panganib. Sino po ang henyo na nagbigay ng acupuncture? Anong henyo? Ang aking ina ay gising dahil nginuya niya ang 100 taong gulang na red ginseng na ito. Sa wakas, mayroon ng matino. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, mas mahusay pa ang iyong ilang tusok kaysa sa 100 taong gulang na red ginseng? Oo nga, Dr. Zhao. Paano ka naloko rin? Malinaw na ang red ginseng ang nagligtas sa kanya. Tungkol naman sa acupuncture na iyan, ito ay walang kuwentang kalokohan. Nakakahiya talaga. Kung naligtas niya si Old Madam Fei, mas gusto kong ibigay sa kanya ang posisyon ko bilang Vice Dean. Mali ang sinabi mo. Kung hindi sa emergency na paggamot na ito, si Madam Fei ay hindi na sana magigising ngayon. At bukod pa rito, ang Danshen na ito ay peke. Ano? Paano nangyari yan? Nakita rin ni Vice Dean Ye na peke ang ginseng na ito, hindi ba? Ito, Ikaw na, kung sinong Dr. Zhou. Nagmamayabang ka pa na ikaw ang pinakamahusay sa Hangcheng. Sa tingin ko, isa ka ring impostor na doktor na kaya lang ay mag-imbento ng walang basehan. Ang pekeng ginseng ay mas matingkad na ang kulay, matigas ang katawan, mahirap baliin ang tekstura, at kapag naamoy, medyo mabaho, walang lasa, at bahagyang madulas. Ang ginseng na ito, sa isang tingin pa lang, galing sa pekeng kalakal na lumalabas sa merkado, 30,000 lang ang halaga niyan. Madam, nakararamdam po ba kayo ng kakaibang lasa sa bibig? Ang galing mo talaga, Jiang Yichen. Hindi lang peke ang binigay mong bag sa nanay ko, pati ang ginseng ay peke rin. Paano magiging peke ito? Binili ko ito sa Shicheng Hospital. Direkta kong ipinasok ang pera sa account ni Vice Dean Ye. Kung hindi kayo naniniwala, maaari tayong magpatawag ng profesional na ahensiya para mag-imbestiga. Ang bayad sa pagpapatunay, ako ang magbabayad ng buo. Kung ito ay peke, handa akong lumabas na sa mundo ng medisina. wag. Ang ginseng na ito ay peke. Ikaw na Yeshin ka. Naglakas loob kang linlangin ako. Baka hindi mo na gustong buksan ang Shicheng Hospital mo, hindi ba? Yang Master Jiang. Paumanhin Yang Master Jiang. Ang nanay ko kasi ay may malubhang sakit. Ako lang mag-isa, kahit hindi ako kumain o uminom sa isang buwan. Kahit ibenta ko pa ang sasakyan at bahay ko, hindi pa rin ito sapat. Kaya, gumawa ako ng masama sa isip ko. Yang Master Jiang, lubos akong nagmamakaawa sa iyo, patawarin mo ako. Mahalaga ang buhay ng nanay mo, pero ang buhay ng nanay ko, hindi ba mahalaga rin? Kapag may masamang nangyari sa nanay ko, hindi ako titigil sa paghahanap sa iyo hanggat hindi ako nakakaganti. Kung hindi ako nagkakamali, may nagsabi kanina na, kung ako, si Jiran, ang magliligtas sa matandang ginang, ibibigay niya sa akin ang posisyon ng vice-presidente. Sa tingin ko, hindi naman siguro nagpapalusot lang o nagsisinungaling ang taong iyon, hindi ba? Ginoo, ang ipinakita mo lang ay ang matagal nang nawawalang Qiang Kun Kizen ni Sun Simiao. Tama, iyan nga. Guro ko, ako po si Zhou Yi. Nais kong maging disipulo mo para matutunan ang Qiang Kun Kizen, matamo ang sining ng pagpapagaling at makatulong sa maraming tao. Gusto mong magpakadisipulo sa basurang manugang na iyan? Nabaliw ka na ba? Ano ang alam ninyo? Ang Qiang Kun Chizen? Ito ay nilikha ng dakilang manggagamot na si San Simiao noong dinastiyang Tang. Walang inapo si Sun Simiao, tanging isang disipulo lamang na may apelyidong Ji. Kayo ba ay inapo ng pamilyang Ji? Ginoong Zhu, tumayo muna kayo. Wala akong kaisipan na ipagkait ito at wala rin naman kaming patakaran na bawal ituro ang aming kaalaman. Kung hihilingin mo, ituturo ko. Ngunit, hindi ako maaaring kumuha ng disipulo ng formal. Natatakot ako na baka hindi sapat ang aking kaalaman at mapahiya ko lang ang aking mga ninuno. Kaya, maaari ka lang maging kalahating disipulo. Labis ang inyong paggalang, Ginoong Ji. Basta't makita ko ang himala ng Qiang Kun Kizen, wala na akong pagsisisihan sa buong buhay na ito.
Lauzaw, nabaliw ka na ba? Luluhod ka at magpakadisipulo sa kanya? Dr. Joe, nagkakamali ka ata? Siya ay aso lang ng pamilya Faye na tagahain ng tsaa at tubig. Nung alam niya sa medisina at akupunktura. Ako ang magpapatunay. Ilang turok lang ni kapatid na G. Ang bunso kong kapatid na babae na halos 3 taon nang naghihirap sa sakit ay nakakagalaw na ng normal ngayon. Ano? Iyang si Kui Shuang ninyo? Gumaling sa ilang turok niya? Baka naman nagkukunwari lang siyang patay? Ano ang sinasabi mo? Lola Faye, ganyan ba kayo magturo sa inyong mga anak? Hindi lang ninyo minamaltrato ang manugang? Hinahayaan niyo pa ang anak ninyo makipagrelasyon? Kung hindi man kayo magpasalamat sa pagliligtas, walang pinipili. At naglalabas pa kayo ng mga bastos na salita. Ikaw ang napakawalang hiya. Yang si Kui Shuang nyo? Matagal nang halos wala ng hininga, masyadong mahina, parang lantaing halaman. Sinabi na ni Vice Presidente Ye, kahit sinong santo pa ang dumating, hindi na talaga siya maililigtas. Pinahanda na rin ang kabaong, tiyang mga bulaklak sa patay. May mali ba akong sinabi? Tumahimik ka. Walang pinag-aralan. Leylay, walang galang ang aking anak. Sana'y maintindihan ninyo. Quile, ay itong bata, talaga bang kasing galing ng sinasabi mo? Gumaling na si Shuang? Po, Ate Min, talagang totoo. Pwede kayong pumunta sa bahay namin para tingnan. Sagradong manggagamot, ibibigay ko ang 60 milyong piso para iligtas ang aking anak. Jiran, ang galing mo ah. Gaano karaming pera ang ibinigay mo sa mga taong ito? Para samahan kang umarte ng ganitong kalaking palabas? Naguguluhan kayo, Boss Lou. Ang sakit na hindi ko kayang gamutin. Paano pa siya? Vice Presidente Ye, ikaw ba kamakailan? Ay nakakaramdam ng pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, sakit sa dibdib? Ito ba ay sympathetic cervical spondylosis? Ikaw, paano mo nalaman? Old Ye, maniwala ka sa akin, ang 7 karayom ng Kiangkun ay tiyak na makakagamot ka agad. Sige, kung epektibo ito, hindi ako magsisinungaling, pangako. Anong klaseng Vice Presidente? Wala akong interes doon. Pinapakita ko lang ang aking mga paraan ng acupuncture sa aking alagad. Old Ye, kumusta ang pakiramdam mo? Gumaan na ba? Sige, aaminin ko. Pwede kitang hirangin. Bilang direktor ng Departamento ng Komplikadong Sakit sa aming ospital, bibigyan kita ng bayad sa konsultasyon na 6,000 piso bawat paggamot. Ano sa tingin mo? Pag-usapan na lang natin. Hemp, anong maganda sa kaunting kaalaman sa medisina? Ang halagang iyan, mas maliit pa kaysa sa natalo ni Joven Jiang sa isang laro ng baraha. Tama. Bakit ka mayabang? Huwag kang magpanggap na mayaman dito. Dr. G, maaari mo ba akong samahan? Para tingnan ang sakit ng anak ko. Kung ito ba ay magagamot? Sige, tatanggapin ko ang kasong ito. Ayoko magpatingin, ayoko magpa-IV, ayoko magpa-chemo. So, ito pala ang pinakamalalang glioma, ang glioblastoma, multiforme. Hindi ko sinabi sa iyo ang kalagayan niya habang naglalakbay tayo. Naku, alam mo na sa isang tingin lang. Ang galing mo naman. May sarili akong paraan. Batang paslit, gusto mo bang maging Teletubbies? Teletubbies? Oo. Kuya, gusto kong maging Teletubbies. Sige, gagawin ka ni Kuya na Teletubbies. Huwag kang gagalaw ha. Anong pakiramdam mo? Wow! Ang ganda! Kahit gaano pa ang pagyugyug ko, hindi ito natatanggal, hindi na rin sumasakit ang ulo ko, at hindi na malabo ang paningin ko. Talaga? Ginoong Lu, kung wala kang tiwala sa akin, isang doktor na matagal nang nagsasanay, mas mabuti pang sabihin mo na lang sa akin, nang direkta, bakit kailangan mo pang magdala ng isang bata at walang karanasan para ipahiya ako? Tinuturuan mo ba talaga ako kung paano gawin ang trabaho ko? Siya ang pribadong doktor na hiniram ko mula sa pamilya Kui. Kahit ang pinakamahusay na manggagamot sa Hangzhou ay naging estudyante niya. Sige, Ginoong Lu. Sinasabi ko na ngayon, kung ang 7 karayom na ito ay magpapagaling kay Minglin, magre-resign na ako bilang direktor ng ospital ngayon din. Bakit katulad ni Yesin, na lagi na lang nagbabanta ng pagre-resign? Dalhin mo siya agad para sa brain CT scan. Kung talagang gumana ito, kailangan mo akong humingi ng malaking paumanhin. Ikaw. Paanong nangyari iyon? Ang pinakamapaminsalang glioblastoma na tumubo sa utak ni Luminglin ay nawala matapos ang 7 tusok lang. May gamot ba sa karayom na ito? Ang ordinaryong silver needle ay may ganitong bisa? Gumaling ang anak ko. Hindi ka ba masaya? Hindi po. Hindi po. Napakagandang balita nito. Kung gayon, aalis na po ako. Boss Lu, ang kalagayan ni Minglin ngayon ay stable na. Ito ang reseta, inumin ito ng 7 araw. Sa 8 araw, bibisita ako para recheck. Oh, dakilang manggagamot. Ay, Salamat sa pagliligtas sa buhay ng anak ko. Kailangan mong hayaan akong makabawi sa iyo. Boss Lu,
Tungkulin ng isang manggagamot ang magligtas ng buhay, hindi ako naghahanap ng pabuya. Ikaw ay nagbigay ng dangal sa akin sa hapunan ng Faye family. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa iyo, kaya't bawi na tayo. Sige, hayaang magpahinga si Minglin ng mabuti. Sa 7 araw, muli akong bibisita. Mahal kong tagapagligtas, tanggapin mo itong black card. Ito, hanggat ikaw ay nasa alinmang Wanlucheng sa buong bansa, anumang produkto ay libre. Ako ay isang negosyante. Wala akong maibabayad kay Dr. G, kundi sa ganitong paraan lamang. Sana ay hindi masamain ni Dr. G. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko. May utang na loob kami sa iyo. Kailangan mong tanggapin ang black card na ito. Boss Lou, ang pagliligtas ko sa anak mo, hindi para sa pera ang aking intensyon. Ito ay dahil sa layunin ng G family na tulungan at iligtas ang mundo. Sandali lang, Dr. G. Dr. G, mayroon kang napakalaking utang na loob sa amin. Talagang hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Tanggapin mo na itong black card para gumaan ang pakiramdam ko. Ito ang calling card ko. Nasa itaas ang numero ng telepono ko. Kung sakaling may kailangan ka ng tulong sa hinaharap, maaari mo akong tawagan. Sige, aalis na muna ako sa muli nating pagkikita. Kumusta na? Huwag kang mag-alala, Kuya Kui. Si Shuang Shuang ay wala ng matinding panganib ngayon. Babalik ako para mag-akupantura tuwing makalipas ang 2 araw. Gagaling siya sa loob ng 3 buwan, sigurado iyan. Salamat kapatid. Tungkulin ko iyon? Walang anuman. Ngunit ang tungkol sa paglason kay Shuang na ito, panahon na para imbestigahan at ayusin ito ng husto. Nakatago ang kalaban at hayag tayo, kailangan pa rin nating pag-isipan itong mabuti. Dr. G, maraming salamat. Uminom ka muna ng tubig. Ang pagliligtas ng buhay at pagpapagaling ng sugat ay likas na tungkulin nating mga doktor. Mamaya maglakad-lakad ka, nang madalas mag-stroll. Kapag gumanda ang pakiramdam mo, natural na mas mabilis gagaling ang katawan mo. Gusto ko ring lumabas at maglakad-lakad, pero natatakot ako na ang katawan kong ito ay lalong hihina. Kapatid na G, paano kung samahan mo ang aking kapatid na babae na lumabas at maglakad-lakad? Nasa tabi siya at mas magiging panatag ako. Mabuti, Shuang. Lumabas tayo at maglakad-lakad. Shuang, ayos ka lang ba? Wala. Umalis na tayo. Shuang, hintayin mo ako sandali. Pupunta ako para bilhan ka ng salabat. Sige. Malas kami sa paglabas. Nakita namin itong walang kwentang manugang. Talagang ang malas. Palayasin niyo ako. Ano ka ba talaga? Huwag mong isipin na porke may alam ka sa medisina, igagalang na kita. Kung manugang ka, habang buhay kang mababa. Gusto mo kaming paalisin para bigyan ka ng daan? Karapat-dapat ka ba? Kung ganoon, bakit niyo ako kinuha sa pamilya Faye? Para lang ipahiya ako? Wala ka lang iba kundi isang kasangkapan na ginamit ng pamilya Faye para saluhin ang malas. Tama na. Huwag mo na siyang kausapin. Ang mga taong tulad nito, hindi ka nararapat na maging tagahawak man lang ng aking sapatos. Kasing dali lang kitang durugin tulad ng pagdurog sa langgam. Wala kang kwenta? Umalis ka na? Baka madumihan mo lang itong aming mga paningin. Hoy, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Umalis ka na. Ano ang ginagawa ninyo? Oh, buhay ka pa? Hindi ba't nakahanda na ang kabaong mo? Hindi ba't ito ang kapatid ni Quilay? Talagang isang magandang dilag. Sana pala, hindi ko na lang pinahayaan ng matanda na bigyan siya ng gamot noong una. Pakihinaan nyo ang inyong boses. Anong sinasabi mo na pinainom mo sa akin? Wala naman, nadulas lamang ang aking dila. Ang mga bagay na hindi ko kailangan, ginagawa mo pa rin kayamanan. Ang manugang ng pamilya Faye, magiging manugang na ba ng pamilya Kui? Faye Xiaoxi, Jiang Yichen, ano ang gusto ninyong gawin? Ano man ang balak ninyo, sa akin na lamang kayo. Huwag ninyong pahirapan si Shuang. Kung hindi, hindi ko kayo pagpapalampasin. Nagpapanggap ka bang amo? Gusto mo siyang protektahan? Paano mo siya ipagtatanggol? Mga kapatid, sumugod na kayo. Turuan niyo ng leksyon ang walang kwentang manugang na ito. Sumasakit ang ulo ko. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagana ang mga binti ko? Huwag kang lumapit. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Jiang Xiao, kailan ka pa nagkaroon ng ganyang pagkautal? Hoy, hindi ka ba mayabang? Tatawagin. Tumulang ang papa mo? Ginoong G, nagkamali ako. Patawarin mo ako.
Ang babaeng ito ang nag-udyok sa akin. Siya ang totoong may kasalanan. Gusto mong tumakas? Hindi ganoon kadali. Jiran, kung hindi ko ipaghihiganti ang sama ng loob na ito, baliktarin mo ang pangalan kong Jiang. Tumawag ng ambulansya. Tawagan ninyo ang tatay ko. Tingnan mo ang sarili mo. Bakit mo na naman siya ginagalit ah? Gusto mo ba ay humingi na lang tayo ng tawad kay Jiran at magpakumbaba na lang? Tumahimik ka. Nasaan ang tatay ko? Bakit hindi pa siya dumarating? Kailangan niya akong humanap ng isang sikat na doktor mula sa ibang bansa. Jiran, ituturing kitang kaaway. Anong ingay yan? Hindi pa ba sapat na nakakahiya? Ano ba talaga ang nangyari? Tay, kailangan mo akong ipagtanggol. Ang walang kwentang manugang ng pamilya Faye ang gumawa nito sa akin. Hindi na ako magiging lalaki pagkatapos nito at hindi ka na magkakaroon ng apo. Siya ba ang tagapagmana ng pamilya G? Si Jiran? Oo, siya nga. Dahil lang natulog ako sa asawa niya, kailangan ba siyang magalit ng ganyan? Walang hiya? Para lang sa isang babae, tingnan mo nga ang kawalang hiyaan mo. Tungkol sa sakit na ito, maraming sikat na doktor, anong sabi nila pagkatapos nilang tingnan? Huwag mo nang itanong ang mga walang kwenta na yon. Hindi nila alam kung anong sakit ito. Wala silang alam sa 7 Needles of Qiankun. Wala silang alam sa 7 Needles of Qiankun. Anong sabi mo? 7 Needles of Qiankun? Oo. Pero ano naman ngayon? Dali, tulungan mo ako. Anong tulong? Ang 7 Needles of Qiankun ay nahahati sa itaas at ibaba. Ang itaas ay nagliligtas ng buhay, ang ibaba ay kumukuha ng buhay. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong hanapin ng personal ang taong nagtusok sa iyo. Kung hindi, habang buhay na walang lunas. Ano? Dr. G, anong plano mo ngayon? Uuwi ako para mag-ayos ng gamit at humiwalay na sa pamilya Faye. Kapatid G, napakatanga ko. Hindi ko nakita ang lakas ng 7 Needle Art. Masyadong mababaw ang kaalaman ko. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi. Kapatid G, magpakita ka na ng habag. Patawarin mo na ako. Ganito na lang ang gagawin ko. Ibibigay ko kaagad sa iyo ang isang tseke. Sapat na ba talaga ang 50 milyong piso? Pwede ba? Ikaw. Ang pamilya ko ay karaniwang hindi gumagamit ng karayom, maliban na lang kung talagang masama ang tao. Ikaw, Jiang Yichen, alam mo na ba talaga ang iyong pagkakamali? Dr. G, alam ko na po ang aking pagkakamali. Hinihiling ko na patawarin mo ako. Palayain mo na ako ngayon. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ay, sige. Salamat. Ay, wala nang sakit na nararamdaman. Salamat, kapatid G. Subukan ko kung makakabalik ako sa lakas ko. Ihiramin ko muna ang asawa mo. Hindi na siya ang asawa ko simula ngayon. Hihiwalayan ko na si Fei Xiaoxi. Nagre-rebelde ka talaga. Sino ka para ikaw ang magdeklara ng diborsyo? Hindi ba maganda na maghiwalay na? Sawa na akong maging sinasingkit. Jiran, sasabihin ko sa'yo, ikaw lang ang pwedeng paalisin ng pamilya Faye. Wala kang karapatang magdeklara ng diborsyo. Sobra na kayo. Pamilya natin si kuya. Hindi siya utusan. May karapatan ka bang magsalita rito? Tumahimik ka? Ayoko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa pamilya Faye. Sabihin ninyo sa akin ang inyong kondisyon. Pero, desidido na akong makipagdiborsyo. Mabuti. Ang Ye family ay may utang sa amin na 8 milyong piso para sa balanse ng proyekto. Sa loob ng 2 taon, kung makukuha mo ang 10 milyong piso, kasama ang interes, papayagan kitang umalis sa Faye family. Sino ba si Yehu? Sikat siya sa parehong legal at ilegal na mundo. Ang maningil sa kanya ay kasing hirap ng pagkuha ng pagkain sa bibig ng tigre. Kukunin ba niya talaga ang masamang utang na iyon? Bakit ninyo sinasadyang pahirapan ng aking kuya? Kuya, huwag mo silang pansinin. Sige, ako'y pupunta. Umaasa akong tutuparin ninyo ang inyong salita. Sige, kung may kakayahan kang kunin ang utang, pahihintulutan ko kayong magdiborsyo. Ikaw ba si Jiran ng Faye family? Ako nga po. Ang tapang mo. Alam mo ba kung anong lugar ito at naglakas loob ka pang personal na pumunta rito upang maningil sa Ye family? Ang pagbayad ng utang ay likas at tama. 2 taon na ninyong hindi binabayaran ang balanse ng proyekto ng aming Faye family. Ito ang kontrata. Ang balanse ay 800 milyon, kasama ang penalty fee, sa kabuuan ay 10 milyong piso. Nakakatuwa. Ikaw ang unang naglakas loob na kumalaban sa akin. Halika, ipakita mo sa akin ang kontrata. Gusto mo ng pera, di ba? Tawagin mo ang mga tao mo sa pamilya Faye. Huwag mong ipadala ang isang live-in na manugang dito. Ano? Minamaliit mo ba ang pamilya Ye? Gusto mo ng pera, maaari? Iwanan mo ang 2 paa mo at ibabalik ko sa iyo ang pera. Sino ka ba? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit.
tulungan ninyo ako. Ngayon na. Ibabayad mo ba ang perang ito o hindi? Opo, ibabayad ko. Mamatay ka na. Ito ang mga eksperto na inarkila ko mula sa Wushu Academy Security Company. Bakit mo sila natalo ng ganyan? Tao ka ba o multo? Ako ang lolo mo. Yan lang ba ang mga walang kwentang isda at hukbo ng alimango na nahanap mo? Yehu, bibigyan kita ng pagkakataon. Tumawag ka ulit ng iba. Kuya G? Hindi. Lolo? Nagkamali ako. Ang utang ko sa iyo, babayaran ko talaga. Ganyan na. Kuya G, napagod po ba kayo sa pag-ehersisyo kanina? May ipapa-relax ako sa inyo. Pumasok na. Hindi na kailangan. Itong nakababata kong kapatid na babae, siya ay nakakapag-relax. Huwag mo nang gawin itong walang silbi at wala ring saysay. Ibigay mo na sa akin ang pera. Ito ang tseke para sa 50 milyong piso. Tanggapin ninyo po ito ng buong puso. Sige, tinanggap ko na. Aalis na ako kung wala nang iba. Sandali lang kuya, ito, bagong biling sasakyan ko lang ito. Kayo po, gamitin ninyo ito sa paggala para mas madali. Sige, tatanggapin ko na. Bilang ganti, may ipaalala ko sa iyo. Mabuti na masigla ka, pero dapat kang magpigil. Kung ginagawa mo ito ng ilang beses pa sa isang araw, hindi aabot ang 7 araw at masisira na ang katawan mo. Aray, bilis, tumayo kayo. Totoo bang sinabi ng batang iyon na napakahusay? Siya pa talaga ang sisingil sa pamilya Ye. Baka mapatay lang siya doon, ah. Tama, kung makakabalik siya na may dalang 10 milyong piso, luluhod ako at tatawagin siyang tatay. Kung ganoon, maghanda ka ng lumuhod at tawagin akong tatay. Kuya, ang galing mo talaga. May nagpahiwatig na luluhod at tatawagin akong tatay, hindi ba? Kahit hindi ko masyadong gusto, pwede ko pa ring tanggapin, ha? Imposible. Sino ka ba sa tingin mo at bakit ganyan ka? Makukuha mo ang utang na ito mula kay Yehu? Itong tseke, hindi kaya peke ito? Nakita nyo na ba talaga ng malinaw ang lahat? Wala ba kayong pinag-aralan? Hindi nyo man lang malaman kung peke o totoo ang isang tseke? Makakabawi lang naman ng pera. Ano bang malaking bagay dyan? Hindi ba pera pa rin ito ng pamilya Faye? May nagsabing luluhod siya at tatawagin akong tatay, hindi ba? Hindi ka naman siguro magiging mapagbalat kayo, di ba? Ikaw, galang, paano mo kausapin ang kuya mo? Magdidiborsyo na tayo? Pagkalabas ko sa pinto na ito, magiging estranghero na tayo? Anong klaseng kuya iyan? Ma, kumalma po kayo. Jiran, kami lang sa pamilya Faye ang may karapatang paalisin ka. Wala kang karapatang magkusa na makipaghiwalay kay Xiaoxi. Sino ka ba sa tingin mo? Naalala ko na, kaya pala ang bilis mong makipagdiborsyo. Siguro may gusto ka doon sa may sakit mula sa pamilya Kui. Ano? Nabalitaan ko, may mga tsismis tungkol sa iyo sa labas na kumakain ka lang naman ng libre mula sa pamilya Kui at pamilya Faye. Kasi isang pares ng taksil at babaero, nakakadiri lang ang tingnan sa aking paningin. Ikaw na? Bakla ka? Huwag na, huwag kang magkakalat ng walang basehang balita. Gusto mo bang suntukin kita? Huwag na kayong mag-ingay, ano bang ginagawa ninyo? Iisa lang tayong pamilya. Nakita pa kitang kasama si Kui Shuang na nagsha-shopping. Talaga naman kayo ay mga walang hiya at walang delikadesa na babae? Ang dangal ng pamilya Faye ay sinira ninyong lahat. Hindi nyo talaga kaya, hindi ba? Ang pakikipagdiborsyo ko kay Fei Xiaoxi? Baka naman nang hihinayang ka sa akin na parang ideal na asawa? Tigilan mo na ang pagmamalaki sa sarili. Matagal na akong gustong magpakasal ulit. Kung hindi lang dahil hindi pa natatapos ang 5 taong kasunduan, matagal na akong kasal kay Jiang Yichen, ang tagapagmana ng Earth Dragon Group. Ang aming Xiaoxi ay may pambihirang ganda, ang pinakamaganda sa Hangcheng. Silang dalawa ni Young Master Jiang ay perpektong magkatambal. Sino ka ba para magsalita? Ikaw ay... Lola Matriarch, hindi ba't sinabi mong kapag tinulungan kitang mabawi ang utang, pumayag ka na sa diborsyo namin? Bakit parang utot lang ang salita mo? Oo nga, so ano ngayon? Matagal ko nang alam na magiging ganyan ka. Wala akong pakialam. Tutal ang izini na fake Xiaoxi at Jiang Yichen ay ipapanganak na lang pagkatapos ng ilang buwan. Makakakuha ako ng libreng anak na lalaki na tatawag sa akin ng tatay. Ano? Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magbintang.
Xiao Oxy, talaga bang buntis ka? Xiao Oxy, sabihin mo kay kuya, hindi ba siya nag-iimbento lang? Hindi ko rin sigurado. Ilang beses lang kaming hindi gumamit ng proteksyon, hindi naman siguro ganoon kaswerte na nabuntis na agad ako. Napaka-bobo mo. Ilang buwan na lang, maglilimang taon na. Hindi ka ba makapaghintay? Kung ngayon paalisin si Jiran sa pamilya Faye, baka kung ano man ang sinabi ng manghuhula na may malaking kapahamakan tayong mararanasan, kung magkagayon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa iyong namatay na ama. Narinig ko ang ingay sa labas ng pinto. Anong nangyayari? Buntis ako. Talaga? Kunin mo na ang family registration book at makipaghiwalay ka na sa manugang na ito na walang silbi. Talaga? Dali, kunin mo ang family ID at hiwalayan mo na itong walang kwentang asawa. Hindi maganda, Mr. Jiang. Niloko niya ako. Anong nangyari, mahal? Bigla kasing uminit ang puson ko. Pakiramdam ko meron ako. Baka nakunan ka na. Hindi ko inaasahang magiging ganito kabilis. Buti na lang at naasikaso na natin ang divorce certificate. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang pinaplano ito simula pa noong gabing iyon ng piging. Noong hindi ka nakatingin, lihim kitang tinurukan at nilagyan ko rin ng isang uri gamot na nagdudulot ng sintomas ng pagbubuntis sa alak na ininom mo. Kaya syempre, hindi mo mararamdaman. Inasahan ko na sa ilalim ng dahilan na ikaw ay buntis, papayag ang pamilya Faye sa ating kahilingan na maghiwalay. Masyado kang naglakas loob para lokohin kami. Hayaan mo na. Sa totoo lang, ayaw ko na siyang makasama. Tara na. Faye Xiaoxi, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Anong karapatan mong manakit? Sinasaway ko ang kapatid ko. Anong pakialam mo? Bakit kasama mo ang kapatid ko? Bumili ako ng regalo para sa kaarawan ni Xiao mo. Masama ba? May problema ba dyan? Hoy, bawal pumasok ang mga driver at katulong dito. Kung may hinihintay kayo, sa labas kayo maghintay. Sino ang tinatawag mong driver at katulong? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Kami ay mga mamimili. Napakakatuwa naman talaga ang damit na suot ninyong dalawa. Kung pagsasamahin, hindi aabot ng 500 piso, mamimili pa? Kaya nyo bang bumili? Umalis na kayo dyan, wag ninyo akong gambalain sa negosyo ko. Na nagsabing hindi namin kayang bumili. Hindi pa kayo tumitingin sa salamin para makita kung ano ang inyong estado o katayuan sa buhay. Kung masira ninyo ang mga gamit namin dito, kaya ninyo bang bayaran? Umalis na kayo dyan, wag ninyo akong gambalain sa negosyo ko. Bibigyan kita ng pagkakataon na magsalita ulit. Paanong nagkaroon ka ng limited edition black card? Baka naman peke yan. Kalokohan. Imulat mo ang mata mong yan at tingnan ng mabuti. Talagang ito ang orihinal na limited edition black card para sa pamilyang Lu. Paano nangyari yan? Bakit ka magkakaroon ng ganyan kamahal na black card? Baka ninakaw mo lang yan. Nang pumunta ka sa pamilyang Lu para magpa-check up. Jiran, para lang magmayabang, gumawa ka na ng mga pagnanakaw. Ano pang hinihintay ninyo? Dali, hulihin ninyo siya. Hulihin ang magnanakaw. May nagnakaw ng aming eksklusibong limited edition black card ng pamilyang Lu dito. Dali, hulihin ninyo siya. Sinasabi ko sa iyo, linawin mo ang sinasabi mo. Sinasabi mo na ninakaw ko ang card mo. May ebidensya ka ba? 2 kopya lang mayroon ng card na ito. Ang isa ay eksklusibo para sa anak ni Boss Lu, na si Lu Minglin, ang isa naman ay para sa aming boss na si Lu Min. Sino ka ba para magkaroon yan? Ang card na ito ay personal na ibinigay sa akin ng inyong boss Lu Ming. Tingnan mo ang suot mo. Punit-punit para kang pulubi. Anong pangarap ang pinaniniwalaan mo? Mga gwardya, pasok. Dali, dalhin ninyo siya palayo rito. Tingnan lang natin kung sino ang magtatangkang gawin niya. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Sino ang nangangahas gumawa ng gulo sa loob ng Wanlu City? Boss Lu, bakit po kayo nandito? Siya po itong taong ito, namimili rito pero hindi naman kayang magbayad. Tapos naglabas pa ng eksklusibong black card ng pamilyang Lu at nagpapakita nga bang dito, sabi niya, galing daw sa inyo. Kalokohan. Oo, tama po. Sa tingin ko, sa suot niyang luma at punit-punit, halatang isang pulubi. Mabuti na lamang at matalino ako at hindi niya ako naloko. Sumpain, si Ginoong G ang nagligtas sa aking anak at ako mismo ang nagbigay ng black card na iyon sa kanya. Ininsulto ninyo ang taong may utang na loob sa pamilyang Lu sa harap ng maraming tao. Tingnan ko itong manager na ito. Mukhang matagal ka nang nakaupo sa posisyon mo at ayaw mo na yata umupo rito, tama? Ano? Ibig ninyo pong sabihin, ang walang kwentang manugang na ito ay ang nagligtas sa inyo at kayo rin ang nagbigay ng card? Paano nangyari iyon? Bakit? Nagdududa ka ba sa sinabi ko? Hindi po, hindi po. Simula ngayon,
Tatanggalin sa pwesto ang manager ng Lanling Jewelry, hindi na muling tatanggapin. Boss Lou, hindi niyo po ako pwedeng tanggalin. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. May matanda po akong ina na 70 taong gulang na kailangan kong alagaan at may 2 anak pa akong kailangang buhayin. May 30,000 utang pa ako sa bahay at sasakyan bawat buwan na kailangan kong bayaran. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo po akong tanggalin. Boss Lou. Kakamali ka yata? Ang ibig mo bang sabihin, ang walang kwenta kong dating asawa, ang nagpagaling sa anak mo? Hindi ba sinabi na ang anak mo ay wala ng lunas? Bastos na salita. Ngayon, ako na ang magtuturo ng leksyon sa iyo para sa nanay mo. Tama na, Luming. Hindi mo ba nakikita na nandito ako? Si Jiang Muren? Si Fei Xiaoxi ay akin. Nagtatapang ka bang saktan siya sa harapan ko? Sinaktan ko ang tulad niyang malandi, walang kahihiyan, at chismosa na si Fei Xiaoxi. Tungkol naman sa iyo, sino ang nagdala ng B-round investment para sa Dilong Group? Kaya kitang putulin ang financial chain mo sa loob lang ng ilang minuto at iiwan kang walang-wala. Umalis. Makinig kayong lahat sa akin. Mula ngayon, lahat ng tindahan at empleyado sa buong Wanlu City. Tatandaan ninyo ang mukha at paborito ni Mr. G. Kung bibisita si Mr. G, dapat ninyo siyang ituring bilang pinakamataas na panauhin. Kung mangyayari pa ulit ang ganitong insidente, hindi ko na talaga kayo palalampasin. Opo. Bakit mo ako hinihila? Babalikan ko pa siya at susuntukin. Sa buong buhay ko, hindi pa ako kailanman napahiya ng ganito. Sinaktan at minura. Nakakainis. At ikaw naman, hindi ka man lang tumulong sa akin. Tumahimik ka. Matanda na ngayon ang aking ama. Kung pagsasamahin ang lakas ng ating pamilya, ngayon, hindi pa rin aabot sa kalahati ng kay Luming. Paano tayo lalaban sa kanila? Ang walang kwentang iyon, sinuwerte ba? Naging personal na doktor ng pamilya Kui. Nabawi ang utang na 10 million pesos ng pamilya Ye. At nabuhay pa ang anak ni Luming. Nakakuha pa ng Supreme Black Card. Hindi magtatagal ang kanyang kasikatan. Noon, nagawa kong wasakin ang kanyang pamilya. Ngayon, kaya ko pa rin siyang sirain ng tuluyan. Si Jiran lang. Naglakas loob na kalabanin ako. Ilang beses na akong pinalagay sa kahihiyan, Young Master Jiang. Tiyak na pagbabayarin ko siya. Mabuti. Ang ganda ng paghihiwalay. Sa wakas, nakalaya na talaga si kapatid na G sa kanyang pagdurusa. Matagal ko nang hindi masikmura yan. Ang pamilya Fei ay talagang pugad ng mga tuso at masasamang tao. Si Xiao Mo lang ang medyo normal. Kuya Ran, bati kita at nabigyan ka ng bagong buhay. Sir? Ma'am? Si Dr. G, ang dalaga ng pamilya Fei na si Xiao Mo, ay dumating. Bilisan mong papasukin siya. May gagawin pa ako? Mauuna na ako. Shuang. Dapat sana ay umuwi ako ng mas maaga para makita ka. Pero ang daming nangyari sa bahay namin nitong nakaraan. Patawarin mo ako, ha? Ano bang sinasabi mo? Mahigit 10 taon na tayong magkakilala? Nagpapakita ka pa ng ganyan sa akin? Hindi mo kasi alam, nagkasakit si nanay. Ang kuya ko ay naghahanap ng banal na doktor para sa kanyang sakit sa kalalakihan. At kumalat pa sa aming grupo ang pag-amin ng kuya ko na siya ay bading. Kumusta ang kalagayan ng nanay mo? Ayos lang ba siya? Tungkol sa sakit ng kuya mo, bakit hindi mo kaya ipatingin kay Kuya Ran? Ang galing-galing niya. At tungkol naman sa pangyayari sa kuya mo, nabalitaan ko rin. Pero ang ganitong pangyayari, taniwan na sa lipunan ngayon, hindi naman yan malaking problema. Pinayuhan ko na rin si nanay. Pero hindi talaga matanggap ni nanay ang asawa ng ate ko. Naalala ko noong unang araw, nahimatay ako sa kalsada dahil sa heat stroke. Si kuya pa ang nagligtas sa akin. Kung hindi, matagal na akong namatay. Kuya Ran, isa siyang napakabuting tao. Diba? Feeling ko rin si kuya ay ang pinakamahusay na lalaki sa buong mundo. Kung hindi lang nauna ang ate ko na kunin siya bilang asawa, ako na sana. Ikaw na sana ano? Ako. Hindi ka pwedeng ganyan. Gusto kita. Makasama mo ako. Sino ang pipiliin mo? Ang pipiliin mo. Wala akong gustong piliin. Hindi pa ako nakakaganti. At ayokong maabala ko kayong dalawa dahil sa akin at ayokong masira ang ating pagkakaisa dahil sa akin. Hayaan nating kumalma muna tayong lahat. Paalam. Bakit ka nandito? Ginoong G, sa wakas, natagpuan na rin kita. Hinahanap kita sa pamilya Fei, pero sabi nila, pinaalis ka na raw sa pamilya Fei. Binugbog ko ng husto, iyong 3 baliw na iyon. Nahanap din kita, tapos nagtanong-tanong ako at nabalitaan kong nandito ka, kaya agad akong nagmadali papunta rito. Bakit mo ako hinahanap? Simula nang umalis ka, yung sakit ko, tama nga ang hula mo. Nagpatingin ako sa ospital at sabi ng doktor, mabuti na lang at nakarating ako sa oras, kung hindi ko na raw magagamit iyon. Kung gayon, sundin mo ang payo ng doktor at magpagaling ka. Ako?
Gusto ko talagang mapanatili ang aking karangalan. Bakit sila kayang kumuha ng pribadong doktor, pero ako hindi? Gusto kong makipag-agawan sa Pamilya Lu at Pamilya Kui para makuha kang pribadong doktor. Kung magkano ang ibinibigay nila sa iyo, doblehin ko iyon. Ay, hindi, triplehin ko. Ay, binata. Ilang araw tayong hindi nakita? Bakit pagdating mo'y agad mo akong aagawan ng tao? Kuya Lei, hindi na maganda ang pakiramdam ng kapatid mo tungkol ito sa problemang iyan. Dr. G, tulungan mo akong ayusin ito. Nakasalalay dito ang kaligayahan ko. Tingnan mo ito. Hindi ko naman hawak ang desisyon ng kapatid ko. Ganito na lang, kausapin mo siya. Kung pumayag siya, wala akong problema. Dr. G, ano sa tingin mo? Nakasalalay sa iyo ang panghabambuhay kong kaligayahan? Basta't pumayag ka, kahit anong kondisyon, pwede mong hingin. Tayong dalawa ay maituturing na magkakilala sa hindi inaasahang paraan. Itong problema mo, tinatanggap ko. Itong sakit mo, siguradong mapapagaling ko. At isa pa, tulungan mo ang Pamilya G, patunayan ang aking kasanayan sa panggagamot. Maraming salamat, Dr. G, sa iyong pag-abot ng tulong. Ang kaligayahan ko sa bandang huli, nakasalalay na sa iyo. Huwag kang mag-alala. Nga pala, ang mga hinayupak na iyon mula sa Pamilya Fei, paano sila paparusahan ha? Nagtangkang gawin ito sa benefactor ng aming ilang malalaking pamilya? Baka hindi na nila gustong malugi, hindi ba? Tama, kapatid G. Kakagaling mo lang sa kulungan ng demonyo na iyon. Ano ang susunod mong plano? Siyempre, magsasagawa ako ng isang malaking salo-salo para ipagdiwang ang bago kong buhay. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala dito. Ang ex-husband na pinalayas ko, naglakas loob pang magpadala ng imbitasyon. At para saan pa? Para sa isang divorce celebration party? Ma! Para kang si Liu Laulao na umupo sa bangketa, napakabalahura mo. Narinig lang ng tao ang tungkol sa mga kasalan, pero ikaw nagpa-divorce party. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng lahat? Ikaw naman, para kang salagubang na humihikab, napakabaho ng bunganga mo. Sino ka para kakausapin ako ng ganyan? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ikaw. Ang salagubang ay umakyat sa tuktok ng puno, akala mo ay nakakalipad ka na, pero hindi mo talaga alam na malapit ka ng mamatay. Magandang gabi, Kuya Ran. Ininsulto niya tayo, bakit napakagalang mo pa rin sa kanya? Sa tingin ko, dapat kang magpa-appointment sa psychiatrist para tingnan ang utak mo. At ikaw, mabuting bagay ba ang diborsyo? Kailangan pa bang ipagdiwang iyan? Nandito ang pamilya namin ngayon para lang makita kung ano pa ang kalokohang gagawin mo. Tingnan ninyo, ang walang kwentang ito ay nakasuot ng disente. Maganda ang suot niyang suit. Saan mo ba iyan inarkila? Hindi ba iyan ang halaga ng ilang buwan mong sahod? Ay oo nga pala. Nakalimutan ko, hindi na siya kumakain ng tirang pagkain mula sa pamilya namin. Kinakain na niya ang kayamanan ni Kui. Huwag mong akalain na dahil kumain ka ng ilang mumo sa pamilya ng mayayaman, makakasali ka na sa mataas na lipunan. Ay, tingnan ninyo, mga kaibigan. May nakakabit pa siyang susi ng Bentley sa kanyang baywang. Napakakauso naman yan. Sabi ko nga ba, naninigarilyo ka ngayon? Gumagamit ka na ng mas magarang lighter? Hindi ito lighter, ito ay totoo. Walang alam. Totoo? Huwag mo akong lokohin. Ang isang katulad mong walang pinagmulan o kapangyarihan, kaya mo bang magmaneho ng Bentley? Kung makakapagmaneho ka ng Bentley, ako, babaliin ko ang pangalan ko. Mukhang babaliin mo na nga ang pangalan mo. Totoo ang sasakyang iyan? Binigay ko sa kanya. Bakit? May problema ka? Lola? Ayusin mo ang pagdidisiplina sa 3 mong anak? O gusto mong tulungan kitang disiplinahin sila? Hindi pa ba sila nadala sa huling parusa? Huwag kang sumobra. Sino ka ba sa tingin mo? Anong okasyon ba to ngayon? At naglakas loob kang umupo sa pangunahing upuan? Ikaw yung kalaguyo ng pinakatangang babaeng maganda sa Hangzhou. Hindi kita hinahanap, pero ikaw pa ang kusang nagpakita. Mabuti. At ngayon, ituturuan kita ng leksyon? Ikaw na malandi. Kuya Ho, lubos kong na-appreciate ang kabutihan mo. Ngayong araw, hindi na kailangan ng malaking gulo. Ang alitan namin ni Young Master Jiang ay sabay-sabay kong aayusin. Ang lahat ng dumating ngayon ay panauhin, umupo. Tandaan mo to, ngayong araw, pinalampas lang kita dahil kay Young Master G. Sa susunod na lumabas ka, maging magalang ka sa pananalita. Kung hindi, kapag nagkita tayo, hindi ka na magiging swerte. Ate, ang galing na ni Kuya Jiran na yon. Nagsisisi ka ba na nakipaghiwalay ka sa kanya? Bakit naman ako magsisisi rito? Kapag naging manugang ka, habang buhay ka ng hamak, hinding-hindi ko siya igagalang. Sino ang hindi gumagalang sa pribadong doktor ng Pamilya Kui namin? Kahit na siya ang pribadong doktor mo, ano naman ngayon? Para sa akin, siya ay putik lang na walang silbi. Mag-ingat ka sa bibig mo ah. Dapat maging masaya ka dahil hindi ako nananakit ng babae. Ang daming tao, ano? Baka huli na ako. Itong magulong divorce party na to,
Hindi ko inaasahan na dumating din si Luzong. Mayroon akong napakabigat na balita na iaanunsyo. Ang Lu Group ay magbubukas ng isang klinika sa ground floor ng Wanlucheng Mall sa buong bansa. Ang pangalan ay Ji Shetang. Ang may-ari ng klinikang ito ay hindi ako, kundi si Jiran. Ano? Hindi ba't nagpagaling lang siya kay Luminglin? Kailangan ba talagang suportahan siya ng ganyan at ibigay ang lahat ng tulong? Pagbibigay ng ganitong malaking regalo, isa lang siyang walang kwenta, karapat-dapat ba talaga siya? Napakaganda. Alam ko na, ang ginto ay laging sumisikat. Nababaliw na. Ang batang ito ay nag-imbita ng ilang malalaking pamilya para lang samahan siya sa ganitong kalokohan. Minmin, totoo ba ang sinasabi mo? Kakatapos mo lang sabihin na bibigyan mo ang walang kwentang manugang na ito ng libu-libong klinika sa buong bansa? Hindi ba't may alam lang siya sa kaunting panggagamot? Pakiramdam ng lahat. Napakahusay ni Jiran sa panggagamot. Kaya't bakit hindi natin subukan? Katatapos ko lang mag-imbita mula sa Beidou ng isang sikat na doktor, si matandang Su Ying-chun. Nakilalang kilala. Jiran, kayong dalawa, bakit hindi ninyo subukan na paglabanan ang inyong galing sa panggagamot? Ang aking galing sa panggagamot ay ginagamit para magligtas ng tao, hindi para paglabanan. Ikaw na bata, baka hindi mo ako kayang labanan, no? Ang aking galing sa panggagamot ay sikat sa buong bansa, tinatawag na pinakamahusay sa mundo. Abat ang galing naman ng pinakamahusay sa mundo. Noong ang G-Clan ay nagbabalik ng buhay sa patay at naglilingkod sa sangkatauhan, baka isa ka palang sel noon. Sige, tatanggapin ko ang hamon. Sige, kung kami ang mananalo, gusto kong tumigil ka sa panggagamot at umalis ka sa Hangcheng. Kung ikaw ang mananalo, hayaan mong ikaw ang magpasya sa akin. Jiran, hindi ba tanggaling mo? Kaya mo ba? Sino ba talaga ang nagsabing hindi ko kaya? Kung matalo ka, Jiang Yichen, ibalik mo sa akin ang buong G Family Medical Hall, tapos lumuhod ka sa akin ng 3 beses. Nyanig lang ang karayo mo. Nangangarap ka pang manalo bilang pinakamahusay na doktor sa mundo. Sige, tatanggapin ko na ang hamon mo. Kung gayon, ano ang magiging paksa ng kompetisyon? Mayroon na. Nakita ko lang ang isang lalaki na nakaupo sa labas ng pinto. Mukhang may problema sa binti. Nakakaawa siya. Sige. Mabuti, siya na. Sige, simulan na ngayon ang kompetisyon. Paralisado ang kaliwang binti sa loob ng 5 taon na. 2 taon na ang nakalipas na iyon, nagkaroon siya ng kasaysayan ng stroke, type 2 diabetes, high blood pressure stage 3, moderate mitral regurgitation. May buhol-buhol sa kanyang meridian, mahirap ang daloy ng ki at dugo, magagamot. Sa loob ng 10 araw, tiyak na gagaling. Bigyan mo ako ng 10 minuto, mapapatayo ko siya. Emphy, walang alam na bata, ano ba yung walang kwentang pinagsasabi mo? Tumigil ka na sa pag-iingay? Ikaw ba muna o ako muna? Tumabi ka, huwag kang humarang-harang dito. Paanong nangyari? Ang G-ski ang 7 needles ko? Baka... Patayuin ang pasyente sa loob ng 10 minuto, tingnan lang natin kung paano ka mapapahiya. Nasaan ako? Aray! Gumaling ang binti ko. Paanong nangyari ito? Gumaling ka na. Hindi ka pa aalis diyan? Umalis ka na. Wala ka ng kinalaman dito. Imposible. Sa lahat ng kaalaman ng medisina, wala nang makakahigit sa akin. Maliban kay Ji Dongyang, ikaw ay si Jinran. Anak ka pala ni Ji Dongyang. Elder Su, Kilala mo ang tatay ko? Sabihin mo, sino ka ba talaga? Nakakatandang kapatid na Dongyang, iniisip ko. Nagplano ako ng husto. Ngunit sa huli, hindi ko pa rin natutunan ang Kiang Kun Kizen. Tiyak na ito na ang kapalaran. Ikaw ba ang sinasabi ng aking tatay na nakababatang kapatid? Si nakababatang kapatid na Xiao Chun? Tama. Noong taong iyon, ang ama ni Yang Master Jiang, si matandang Jinoong Jiang, nagnais sa ganda ng iyong ina at ako, nais kong gamitin ang kapangyarihan ng Kiang Kun Kizen upang manalo ka agad sa paligsahan ng sagradong manggagamot at palitan ang posisyon ng iyong ama, kaya ipinagkanulo ko ang iyong ama. Pagkatapos, nakipagsabuatan ako kay matandang Jinoong Jiang para ipitin ang iyong ama sa pamamagitan ng pagbigay ng isang maling reseta na nagdulot sa pasyente na maging tuliro. Nang ang pamilya mo ay pinipintasan at wala nang mapuntahan, si matandang Jinoong Jiang din ang pumilit sa iyong ina.
Ngunit napakatapang pala ng iyong ina, nagpakamatay siya para patunayan ang kanyang dangal. At ako, kahit nakakuha ako ng swerte, sa lihim na paraan ng Chiang Kun-chi-Zhen, sa loob ng maraming taon ng masusing pag-aaral, hindi ko man lang malampasan ang kalahating husay mo. Bata ka. Elder Su, Ikaw pala. Ikaw nga. Pagbabayarin kita sa iyong kasalanan. Huwag po, Kuya Jiran. Huwag mong ituloy ang malaking pagkakamali. Hindi ka karapat-dapat gumamit ng aming 7 karayom ng langit at lupa. Kaya ngayon, papawalang bisa ko ang karayom na ito. Kung gagamitin mo pa ito laban sa batas ng kalikasan, mawawasak ang iyong mga meridian at mamamatay ka sa pagdugo ng iyong 7 butas. Ha 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 ha. Sa lahat ng aking matinding pagpaplano at pagkalkula at pagtalikod ng lahat ng tao sa akin, hindi ko talaga inakala na ganito ang magiging kahihinatnan ko. Dongyang, miyaw miyaw, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Nagkamali ako. Hahanapin ko na kayo ngayon para tubusin ang aking mga kasalanan. Ha 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 ha, ito na ang parusa at gantimpala. Ha 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 ha. Tatakas ka? ano bang ginagawa mo? Natalo ka? At tatakas ka pa? Lumuhod ka? Tuparin mo na ang iyong pangako. Ang dakilang eldest young master ng Dilong, group si Young Master Jiang. Hindi siguro magpapakita ng kawalang sport, ano? Sige na, panalo ka na. Ayos. Ngayon, kontento na ba kayo? Young Master Jiang, kung hindi ako nagkakamali, may utang ka pa sa akin na 3 yuko, di ba? Ikaw, pero huwag kang mag-alala. Hindi ako mapagtanim ng sama ng loob. Kalimutan na natin ang bastos na asal na iyan. Pero, sino ang nagsabing, umalis ka na? Umupo ka lang dyan ng matino. Mag-aalay ako ng toast. Ang basong ito ay para sa aking dating biyanang babae. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin itong 5 taon. Salamat sa iyong pag-aalaga. Dahil sa iyong paggabay, kumain ako ng mga tira-tira ninyo sa loob ng 5 taon at natulog sa 7 metro kwadradong banyo sa loob ng 5 taon. At para rin ito sa aking panganay na bayaw. Salamat sa iyong pang-araw-araw na pananakit at pagsipa sa akin para lamang mag-ehersisyo ang aking mga buto. Siyempre, nandyan din si second brother-in-law. Nung malubha ang sakit ng tatay ko, hindi ka man lang nagpakita ng pagtulong, nangutya ka pa, at hinamak mo ako ng pera ng patay. Ngayon, narito ang pinakatampok na bahagi. Ang aking dating asawa, ang pinakamaganda sa Hangcheng, binalewala ang aking presensya, at walang hiya mong pinapasok ang kalaguyo mo sa bahay at naghasik ng kasamaan. Ngunit kailangan pa rin kitang pasalamatan. Salamat at wala tayong tunay na relasyon bilang mag-asawa. Kung hindi, nahawaan na sana ako ng iyong sakit. Nakakabwisit talaga. Paano natin makakalimutan si Young Master Jiang? Ikaw ang nagplano noon upang ipahamak at sirain ang aming klinika? Kunin ang lahat ng aming ari-arian, pilitin ang aking ina na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon, pilitin ang aking ama na maging baliw, pagkatapos ay binangga mo ang aking ama hanggang sa mamatay. Sa harap ko at nagtalik kayo ng asawa ko. Dahil sa ganitong kabutihan, hindi ito malilimutan ng aking G kailanman. Sobrang labis na iyan. Kayo, ang 2 pamilya ng Fei Jiang, talaga namang puno na ng kasamaan, parehong halimaw. Kuilay, may diferensya ka ba? Pakinggan mo lamang itong walang kuwentang taong ito. Iniinsulto ang aming Fei family. Fei Lautai, yan ba ang mga supling na pinalaki mo? Siguro'y may ina, pero hindi naman inalagaan? Kami, ang pamilyang Fei, ay nakikipagtulungan sa lahat ng narito. Bakit kailangan nating mag-away-away? Para lang sa isang walang kwentang manugang? Kaming ilang malalaking pamilya ay pinaglalaruan ng inutil na iyan. Siguradong may masama siyang bala. Pinapayuhan ko kayong huwag magpadala sa kanya. Jiang Yichen, ikaw ay talagang ubod ng kasamaan. Ang una kong kasintahan ay dinrogas mo at ginahasa hanggang mamatay. Paano mo babayaran ang utang na ito? Baliw ka na ba? Sino ba ang una mong kasintahan? Tsaka, hindi na mahalaga. Isang babae lang naman ang namatay, hindi ba? Mamaya, bibigyan na lang kita ng bago.
Leylay? Para lang sa isang kasintahan na hindi mo pa napapakasalan? Gugustuhin mo ba na makipag-away sa Dilong Group? Tama, babae lang naman iyan, hindi ba? Kung gusto mo pa, bibigyan ka ni Young Master Jiang ng 10 o 8 pa. Kung ang malambot na damo ay natatakot sa hamog, ang hamog ay natatakot sa araw. Hinihiling ko sa pamilyang Fei at Jiang na maging disente at maging maingat sa inyong pananalita. Kung ang napatay noong araw na iyon ay ang inyong mga anak na babae o kapatid, makakapagsalita pa ba kayo ng ganyan kagaang? Ngayon, naiintindihan ko na rin kung bakit lalo kayong naging malapit sa isa't isa. Mukhang pareho lang talaga kayo ng pag-uugali. Pero mabuti na rin. Ngayon, ang dati kong galit at ang bagong galit ni kapatid na G ay sabay-sabay kong sisingilin. Hindi ko na kaya. Ang pamilyang Fei ay puro masasamang tao at sumasamba sa mayayaman, hindi marunong kumilala ng tama at mali. Kayo namang pamilyang Jiang ay puro matatandang manyakis. Kapag masama ang pinuno, masama rin ang nasasakupan. Ginagahasan ninyo ang mga babae at inaagaw ang ari-arian ng mga karaniwang tao. Kuya Lei, Kuya Ran, kayo na ang magdesisyon. Ipapahakot ko na ang dalawang pamilya na yan bukas. Pagkatao muna bago ang negosyo. Kung masama ang pag-uugali ng kasosyo, ang Lu Corporation ay matatakot at iiwas na. Ang Kui Corporation, opisyal na makikipagkompetensya laban sa Fei at Jiang ngayon. Kung kayo ang nagsimula, ako ang tatapos hanggang sa huling patak ng dugo. Ang pamilya Ye ay tuluyan ng aatras ng puhunan mula sa Fei at Jiang. Ikaw, kayong lahat. Paano ninyo nagawa yan? Simula ngayon, kaming Lu Corporation ay tuluyan ng puputulin ang pakikipag-ugnayan sa negosyo sa Fei at Jiang. Kung sakaling may sinuman pa na makikipagtulungan sa kanila, ibig sabihin, kinalaban ninyo ako, si Lumin. Hindi naman siguro, mga kasama. Kami sa Fei Group ay matagal nang nakikipagtulungan sa Ye Group, Lu Group at Kui Group. Hindi naman siguro dahil lang sa isang walang kwentang manugang na ito. At sa wala namang halagang babaeng iyon, na matagal nang nasa lupa, isang hamak na babae, ay tuluyan na ba kaming tatalikuran ng Fei family? At hindi na kami kakausapin? Baka may nakuha siyang hawak laban sa inyo. Nababaliw na? Lahat ba kayo ay naengkanto? May lakas kayo ng loob? Iniisip nyo na madali akong mapapabagsak? Ang Dilong Group? Subukan nyo lang, kahit kailan ay hindi ako matatakot. Kung hindi sana natin inalipusta at sinaktan si Kuya Ran at sinikap na paalisin, bakit magkakagulo ng ganito? Ikaw, na taksil na anak na kumakampi sa iba, bakit pinagtatanggol mo itong walang kwenta? Ma, bakit ka nagagalit kay Xiao mo? Kung hindi sana kayo ni Itay ang nagpilit na magmanugang siya, mangyayari ba ang lahat ng ito? Tama? At saka si Xiaoxi. Araw-araw ay inaapi niya ang walang kwentang ito? Ay hindi pala? Si Jiran pala? Walang hiya niya itong niloloko at pinagsusuot ng sungay. Kapag ang aso ay nasukol at nagalit na, naghahanap ito ng malaking puno para kalabanin tayo? Hindi ba dapat talagang tayo ay matakot? Kasalanan ni Xiaoxi. Hindi. Bakit ako lang ang sinisisi nyo? Si Mama pinakain pa siya ng tirang pagkain. At si Kuya, araw-araw mo ring binubugbog si Jiran. Ikaw Kuya pangalawa. Araw-araw mo siyang sinisiraan. Si Young Master Jiang ay hindi na kailangan pang talagang banggitin. Inagaw ang lahat ng ari-arian nila, binangga hanggang mamatay ang tatay niya, at pinilit mamatay ang nanay niya. Sa sitwasyon natin ngayon, wala ni isa sa atin ang inosente. Xiaoxi, inaamin ko na noong una ay inasam ko ang G Family Clinic dahil sinabi ni tatay na napakahalaga ng karayom na iyon at kailangan niyang kontrolin ang lahat ng klinika sa buong bansa. Pero ang lahat ng ginawa ko pagkatapos noon ay dahil sa iyo. Paano mo ako masisiraan ng ganyan? Ito ba ang sinasabi ng manghuhula noon? Na 5 taong malaking sakuna? Ma, Ayos ka lang ba? Ma, gumising ka na. Gumising ka na. Range, nakikiusap ako sa iyo. Alam kong kaya mong iligtas ang aking ina. Nakikiusap ako sa iyo. Tumayo ka muna. Jiran, alam kong mali ako. Ako ang materialistic. Ako ang walang paningin. Hindi ko dapat sinamahan ang taong iyon na si Jiang Yichen. Alam kong mali ako. Pakiusap, iligtas mo ang aking ina. Hanggat maililigtas mo ang aking ina, gagawin ko ang kahit anong ipagawa mo. Umalis dyan. Ma, gising ka na. Talagang mahusay na manggagamot si Range.
Grabe ang kaba ko sa iyo kanina. Ma, ayos ka na ba? Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Manugang, patawarin mo ako. Ako itong matanda na walang mata sa paghusga. Hindi ko nakita na napakagaling mo pala at may pambihirang kakayahan sa medisina. 5 taon kitang masama ang pakikitungo sa iyo. At ako, bilang isang matanda, ay hindi nakapagturo ng tama sa aking anak. Hinayaan kong mangaliwa ang aking anak na siyang nagdulot ng kapahamakan. At noong nagkasakit ng malubha ang iyong biyenan, hindi ako nagbigay ng tulong. Bagkus ay nanood lang ako. Sa lahat ng pangyayari, ang aming pamilya Faye ay talagang mali. Ilang beses akong nagkasakit ng malubha talaga, pero ikaw pa rin ang tumulong. Tandaan ko iyan sa aking puso. Ngayon, itong matanda ay alam na ang kanyang naging pagkakamali. Nakikiusap ako sa iyo, Manugang. Pakiusap ay magpatawad ka na. Kausapin mo ang mga malalaking pamilya. Bigyan mo kami, ang pamilya Faye, ng 100 para mabuhay. Akala ko ba talaga mong alam na ang mali mo? Pero hindi pala. Sa huli, gusto mo lang pala na huwag maging monopoly ang ekonomiya ng mga malalaking pamilya dahil sisirain lamang nila ang inyong hanapbuhay. Tama ba? Ang pamilya Faye ay pinaghirapan ng husto ng iyong biyanan. Kahit mamatay pa ako sa hirap, poprotektahan ko ito. Manugang, Manugang. Noong panahong para akong aso, nakaupo sa inyong harapan, humihingi ng pera? Bakit hindi ninyo ako naawaan? Ngayon, huli na. Jiran, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa ang mga masasamang bagay sa iyo. Hindi ko dapat binigyan ng kabit. Nakikiusap ako sa iyo ng sobra. Nakikiusap ako sa iyo na kausapin ang mga pamilyang ito para magpatawad. Hayaan mo kaming angkan, Faye. Mangarap ka pa. Jiran, dati, ako, ang kuya mo, may masamang tingin sa iyo. Akala ko'y nagpapasustento ka sa babae at walang prinsipyo. Humihingi ng paumanhin ang kuya mo. Tama, pati na rin ako. Si Erge. Dati, si Erge ay palaging nagpapakawalang hiya sa iyo. Si Erge ang mali. Huwag mo na sanang pinapansin si Erge. Humihingi ng paumanhin si Erge? Paumanhin. Ha, isang grupo lang ng mga pabago-bago. Bakit nandito ka pa? Umalis ka na agad. Ayoko na kitang makita. Faye Xiaoxi, huwag kang magpakapahamak. Dahil lang sa medyo maganda ka. Ganyan ka makipag-usap sa akin? Ikaw ang humalik sa akin noon. Teske, babasura, tama lang na hiwalayan ka ni Jiran. Anong pinagsasasabi mo dyan? Naghahanap ka talaga ng gulo. Matagal na kitang kinaiinisan. Ang bata-bata mo pa, pero masama ang iyong asal. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang Xiaoxi namin. Kuya, bakit ka pa nagsasalita diyan? Bugbugin mo na lang siya. Anong ginagawa ninyo? Sige, suntukin na. Ano ba? Tigilan mo yan. Sige, saktan mo ako, ikaw na tanga. Walang galang. Ano ba sa tingin mo ang lugar na ito? Palengke? Hay naku. Ate Min, huwag kang tumigil diyan. Nanood ako. Nakakatuwang talaga makita ang away aso. Ha 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 ha. Tama na. Kayong pamilya Fe, hindi pa ba kayo nakahihiya? Ano pa ang inaaway nyo? Aking mahal na Manugang, tingnan mo. Aking mabait na Manugang, alam kong galit ka sa amin. Ganito na lang. Aayusin ko ang pagpapakasal ninyong muli at magkakaroon kayo ng engrandeng, malaking seremonya para magkasundo at maging maayos na ulit ang pamilya natin. Ha 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 ha. Ano sa tingin mo? Si Xiao mo rin. Malinis siya, isang dalagang bukid, at magkasundo kayo, talaga kayong itinadhana, isang perpektong pares. Huwag ka nang magsalita pa talaga. Palagi kong itinuring si Xiao mo na parang tunay kong kapatid. Wala akong masamang intensyon sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, si Jiran ay isang individual at hindi nasasakop sa sinuman. Itigil mo na ang pangarap mo. Hoy! Kayong pamilya Fe, kung gusto ninyong malampasan ang matinding pagsubok na ito, maghanap kayo ng ibang paraan. Naiintindihan niyo ba? Pamilya Fe? Hindi pa ba kayo aalis? Hihintayin niyo pa ba ang mga guwardiya ng seguridad? Para ilabas kayo? Sana, nalaman ko na. Bakit pa ginawa? Kung naging mas mabait lang sana tayo, kay Manggagamot G, paano tayo humantong sa ganitong kalagayan? Hay, sinabi ko bang umalis ka, Ginoong Jiang? Ha? Maupo ka ng maayos, walang modo. Uminom. Tara, Ginoong Jiang, iinom ako bilang paggalang sa'yo. Ikaw. Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Halika,
Ginoong Jiang, iinuman kita. Ayan, ikaw, pasensya na, nadulas ang kamay ko. Ginoong Jiang? Isang inuman lang ba? Minamalit mo ba ang isang tulad ko, si Kui? Sige na, iinom na ako. Bakit? Si Boss Kui lang ba ang iinuman mo? Minamaliit mo ba ako si Yehu? Ha? Ginoong Jiang, kung pagbabatayan ang katandaan, dapat tawagin mo akong Little Auntie. Hindi mo man lang ba igagalang ang nakakatanda sa iyo? Saka, kung uminom ka ng maayos, at ako ay natuwa, hindi ko na siguro ipapataw ang economic sanction sa Dilong Group mo. Sige, iinom ako. Hinihiling ko sa inyong lahat, huwag ninyong sirain ang Dilong Group ko. Pangako, mula ngayon, magiging masunurin na ako. O kaya naman, kahit anong gusto ninyo, gagawin ko, basta huwag nyo lang akong patayin. Hay, wala namang di pagpapatawad dito. Uminom na. Punuan mo? Punuan mo! Ulit-ulit, hindi sapat iyan. Ginoong Jiang, Ginoong Jiang? masaya tayo ngayon na magkakasama. Ano talaga ang ginagawa natin kapag masaya? Uminom. Halika, punuan ninyo si Ginoong Jiang. Punuan mo? Isang shot. Punuan mo! Ginoong Jiang, malakas ka talagang uminom. Sige na! Nainom mo na lahat ng iyon? Hindi na mahalaga itong isang ito. Hindi ba? Punuin mo si Kuya Lei. Isa pa. Jiang Xiao, sa pakikihalubilo, sino ang kinakatakutan mo? Hindi ba? Oh. Bakit Jiang Xiao? Hindi ka na makainom. Hindi ko na kaya. Hindi yan pwede. Gawin na lang natin ganito. I-donate mo na lang ang lahat ng illegal mong kita sa Hope Elementary School. Sige, walang problema. Totoo ba iyan? Kapag nakapagsalita na, wala nang atrasan. Ang tapang. Tama? Ay, Ito, Ito ang ang matino. matino. Sige, uminom ulit tayo. Halika na, halika. Halika. Pupunuin kita, Jiang Xiao. Halika na, tagay. Halika na, halika na. handa ka na ba? Mag-uumpisa na ang palabas. Ha 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 ha. Aray. Aray ko. Anong ginawa ninyo sa akin? Sino? Umalis kayong lahat. Lumabas kayo. Umalis kayong lahat. Ay, bakit parang ang kakaiba ninyong lahat? Ito, Wag kang magpaligoy-ligoy. tingnan ninyo, young master. Nasa headline kayo. Kuilay, Jiran, hintayin ninyo ako. Hindi maganda. Ang aming website ay sinasadyang inatake. Lahat ng impormasyon ng user ay na-leak. Sinisisi tayo ng Cybercrime Bureau. Ang kabayaran ay aabot sa daan-daang milyong piso. Ano? General Manager Jiang, hindi maganda. Nag-short kami ng libu-libong piso. Ang pagkawala ay tinatayang 80 milyong dolyar. 80 milyon? Tapos na. Na-expose na ang iskandalo ni Young Master Jiang. Bukod sa kagabi, ang mga maiinit na balita na kumalat. Marami pang iba ang kumalat, mga video ni Young Master Jiang na nagpapahilo sa mga dalaga at gumagawa ng masasamang gawain. Ngayon, matindi ang galit ng publiko. General Manager Jiang, and hindi maganda. Kagabi ba iyon? Ang kalahati ng iyong ari-arian ay idinonate mo lahat sa Hope Primary School? Kailan ako nag-donate? Kakarating lang ng mga tao mula sa notarial office at kinuha na lahat ng iyong asset. Young Master, hindi maganda. Ang aming villa sa Shijiao ay nasunog, walang nasaktan. Ngunit napakalaki ng apoy, ako na matandang lalaki, ay hindi nakapaglabas ng anumang mahahalagang bagay. Kuilay, Jiran.
Hintayin ninyo ako. Kung hindi ko ipaghihiganti ito, hindi ako tatawaging Jiang. Kuya G? Maaari mo bang sabihin sa akin ng diretsyo, sino ba talaga ang gusto mo? Ako o si Xiao mo? Kuya G, hindi mo ba ako gusto? Si Xiao mo ang gusto mo? Gaga, parati ko siyang tinuturing na parang kapatid ko. Pero Shuang, hindi ko pa matatanggap ang pagmamahal mo sa ngayon. Ayokong mapagsabihan ng masama na wala akong ginawa kundi umasa sa babae na umangat ako sa tulong ng isang babae. Nasa puso kita, pero gusto kong bigyan mo ako ng panahon para patunayan ang kakayahan ko. Kapag nabuksan ko ulit ang klinika, pakakasalan kita ng marangal. Ayoko nang maging asawang alipin. Sige, hihintayin kita. Kung gayon, uminom ka ng gamot mo, magpahinga kang mabuti, para kapag gumaling na ang katawan mo, pakakasalan na kita. Bibigyan mo ako ng 3 malulusog na anak na lalaki bilang pagsunod talaga sa panawagan ng bansa. Sino ba kasing nagsabing bibigyan kita ng 3 malulusog at malalaking anak na lalaki? Nakakainis. Binibining, Shuang, tumawag lang po si Binibining Xiao mo. Iniimbitahan po kayo at si Dr. G na dumalo sa isang pagtitipon sa pamilya Fei ngayong gabi. Ikaw lang ang pinapapunta? Bakit pa ako? Sigurado akong may masama silang pakay? Ano kaya ang balak nilang gawin? Sige na, sasagutin natin ang bawat hamon nila. Tara. Jiran, ito naman ay ang tsaa na matagal ko nang iningatan, ang Jin Guagong Tea. 350,000 kada 100 gramo. Ito ay isang hiya sa mga tsaa. At sana ay tikman ninyo ito kasama ang asawa ni Shuang, Manugang. Manugang, ang kuya mo, mayroon pa akong isang pribadong helicopter na nagkakahalaga ng $3 milyong. Ganito, kung lalabas ka sa hinaharap, gamitin mo ang eroplano ng kuya mo upang ikaw ay maging kahanga-hanga. Aking mahal na manugang, sa Shijiao, binilhan kita ng isang mansyon. Ang pangalan mo ang nakasulat sa titulo ng lupa. Hindi ito gaanong kalakihan, 400 na metro kuwadrado lamang. Para sa matandang babaeng ito, pakitanggap mo na lang ito. Manugang, kamakailan lang ang Fei Group. Ang sitwasyon namin, alam mo naman, kita na namin ang bunga ng aming mga ginawa. Ngayon, ilang daang milyon na ang nalugi. Oo nga, manugang, itong daloy ng pondo, naputol. Nailista na ako bilang taong may utang. Dahil hindi ko mabayaran ang utang, malapit nang kunin ng bangko ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan ko. Lahat ay kukunin na. Baka naman pwede mong kaawaan. Kami ay pagbigyan? Noong nagmakaawa ako sa inyo, nailigtas ang aking ama, kayo ba ay nagpakita ng awa at pinagbigyan ako? Mahal na manugang, ang pamilyang Fei ay talagang nakaranas ng malaking sakuna. Kasalanan namin na dati, inaabuso namin ang mga mahihina at hinahamak namin ang mahihirap. Tingnan mo, alam na namin ngayon na nagkamali kami. Manugang, hindi mo ba kayang... Hindi ko kaya. Mali ang pinuntahan ninyo. Ako ay isang hamak na bata lang na may kaunting alam sa panggagamot. Wala akong malaking kakayahan para iligtas ang pamilyang Fei sa kapahamakan ninyo. Aalis na ako ngayon. Hindi talaga maganda. Naloko ako. Ang tsaa na ito? Jiran? Jiran? Aba, dalhin niyo siyang dalawa sa silid-dulugan at papagpahingahin siya agad. Papagpahingahin siya. Magaling ka, kuya. G? Hayaan siyang magpahinga ng maayos. Ang pakana ng kagandahan. Jiran, hindi mo ba gustong makasama sa isang gabi ang pinakamagandang babae sa Hangcheng? Napakainit ko. Si Xiao Mu ay nahilo na. Maaari mo siyang ipagawa ang lahat ng gusto mo. Isuot mo ang damit mo. Xiaoxi,
Ayokong makita kang binabaliwala ang sarili mo ng ganyan. Ang kilala kong ikaw ay marangal at kaakit-akit, hindi isang babae na parang nagtatrabaho sa bar. Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Hindi mo naman ako mahal. Bakit mo ginagawa ang bagay na ikaw mismo ang nagpapababa ng iyong halaga? Jiran? Jiran, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Sa panahong ito, alam ko nang nagkamali ako. Pakiusap, magsalita ka ng ilang mabubuting salita sa harap ng lahat at palayain mo na ang pamilya namin, ang pamilya na iyon ni Faye. Ang buong buhay ng aking ama ay hindi dapat masira sa aking kamay. Hindi ba tayo maaaring mag-usap ng maayos? Sa tingin mo ba, kapag nakipagtalik ako sa iyo, tutulungan na kita? Kaya kong magbihis lang at umalis? Alam mo ba iyon? Hindi mo gagawin iyon. Alam kong mabuting tao ka. Mabuting tao? Kaya ba ang mabuting tao ay nararapat lamang na samantalahin? Ganoon ba? Umalis ka sa harapan ko! Xiao Mu, ayos ka lang ba? Kuya Jiran, mahal kita. Mula noong 5 taon, simula noong iniligtas mo ako, nahulog na ang loob ko sa iyo. Ha? Paumanhin? Naabala ko kayo? Shuang, pakinggan mo muna ako. Shuang. Maneho? Super? Pakinggan mo muna ako, Shuang, para ako'y iyong pakinggan. Shuang, huminto ka na. Para. Super? Para na? Sa totoo lang, alam kong pakana iyon ng pamilya Faye. Nagdilim lang ang paningin ko kanina. Alam ko, paumanhin? Nagpabaya ako? Halos mahulog na nga tayo sa bitag. Tara na. Ang paraan ninyong ito talagang walang epekto. Mag-isip na kayo ng ibang paraan. Sino bang mag-aakala na hindi talaga matitinag si Jiran? Mag-isip na tayo ng solusyon. Sa susunod na buwan ay malulugi na ang pamilya Faye. Huwag kayong mag-alala, tiyak na ngayon, si Jiang Yichen ay labis na ring nag-aalala. Tayo, makikipagtulungan tayo muli sa pamilya Jiang at susubukan nating talagang manalo. Wala na tayong ibang mapagpipilian. Ano? Imposible yan. Hindi yan mangyayari. Paano naman ilalagay ni Jiran ang nakalalasong herbal medicine na yan diyan? Bakit siya magkakamali ng ganoon kalaki dahil sa kapabayaan? Pero, ang katotohanan ay nasa harap na natin. Nahukay ko sa kwarto niya ang resibo ng pinamili niyang gamot. Tingnan mo. Bumili siya ng isang chain. Hindi maaari. Wala siyang dahilan para saktan ako. Hindi siya yan. Huwag kang magpakabobo, binibini. Huwag mo na siyang pagtakpan. Hindi na ito maitatangking ebidensya. Hindi maikakailang ebidensya ba? Ano ang pinagsasabi ninyo? Mga tauhan, dakpin ninyo ang taong ito na nagtangkang pumatay kay binibining Shuang. Dakpin ninyo si Jiran. Anong ginagawa ninyo? Huwag kayong Huwag kayong maglakas loob. Jiran, naglakas loob kang saktan si binibining Shuang. Ano ang inaatungal mo? Naglagay ka ng nakalalasong chain sa gamot na naging sanhi ng pagkalason kay binibining Shuang. Anong parusa ang nararapat sa isang tulad mo? Puro kasinungalingan lamang iyan. May ebidensya ka ba? Mag-ingat ka talaga, baka ireklamo kita sa paninirang puri. Sa loob ng kwarto mo, nakita ko ang resibo ng pinamili mong gamot, kaya gusto mo pa ring itanggi ito, hindi ba? Paano mo nalaman na hindi ako siniraan o pinagbintangan ng iba? Haha, nakalapit na ang kamatayan? Matigas ka pa rin. Kaya ikaw pala. Tiyak na siya yan. Bilisan ninyo at dakpin siya. Hayaan ninyong mabulok siya sa kulungan. Sige mga tauhan. Dakpin ang mayordomo. Ay, hindi ba nagkamali kayo ng dinakip? Dakpin ninyo si Jiran? Bakit ako ang dinadakip-dakip ninyo? Huwag ka nang pumalag. Ikaw talaga ang hinuhuli namin. Kayo? Hindi mo siguro inakala na hindi namin mapapansin ang iyong munting pakana, di ba? Manong Shi, mabuti ang trato sa iyo ng pamilyang Kui. Bakit mo ginawa ng ganyang masama kay Shuang? Kayo? Anong ibig mong sabihin? Imulat mo ang mga mata mong yan. Tingnan mong mabuti. Kailan pa kayo nagsimulang maghinala sa akin?
Siyempre, simula nung una, Pagkatapos mailigtas ni kapatid na Jiran si Shuang Shuang, palihim akong naglagay ng lahat ng klase ng monitoring equipment. Kami lang ni kapatid na Ji ang nakakaalam sa buong pamilya Kui. Kahit kay Shuang Shuang ay tinago pa namin. Iyon ay para lang mahanap ang traitor. Sa wakas nahuli rin kita. Hay, hindi mo siguro iniisip na ang medical na kaalaman ng pamilyang G ay para lang lokohin ang mga bata, hindi ba? Huwag ka nang magdagdag ng isang sangkap, kahit isang patak lang ng tubig ang idagdag mo. Malalaman ko. Ibig sabihin ba, si Binibining Shuang Shuang ay... Tama? Wala akong galos kahit isa? Paano ko hahayaang masaktan ng kahit kaunti ang babaeng mahal ko? Aray, binata, patawarin mo ako. Ako'y nabulagan lang ng kasakiman. Ako ay nagkasala. Ako ay nagkasala. Ikaw pa? Kasalanan ito ng aking anak na napasubo. Ilang taon na ang nakalipas ay nalinlang siya. Pinagbantaan ako ng pamilya Jiang sa buhay ng anak ko. Pinilit nila akong lasonin si Shuang Shuang para mapahina nila ang pamilya Kui at para muli kang maaksidente para madali nilang makuha ang mga negosyo ng pamilya Kui. Tatay, iligtas mo ako. Babugbugin na ako hanggang mamatay. Senyorita, patawad. Patawad. Pakisuyo na patawarin mo ko. Patawad na nagkaanak pa ako sa katandaan. Mawawala ba talaga sa akin ang nag-iisa kong kamag-anak sa mundong ito? Hindi ko na kayang mabuhay. Napakahalaga ng anak mo, ang tunay kong kapatid na babae? Karapat dapat ba siyang mamatay? Nakikiusap ako sa inyong lahat na parang mga Diyos, tulungan ninyo ako. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Basta handa kayong iligtas ang anak ko, nakahanda akong maging saksi sa kaso at kusang loob na aamin at tatanggap ng dapat kong pananagutan kahit sa loob ng bilangguan, taos-puso kong tutubusin ang aking mga kasalanan. Hindi rin naman imposibleng pag-usapan. Totoo ba iyan? Kung ganoon, pagkatapos nito, kailangan na nating pag-awayin si Jiran at ang pamilya Lu. Gagawin kong walang-wala si Jiran. Jiran, hindi ka ba napakayabang? Bakit napasakamay ka pa rin sa akin, ha? Alam ko nang ikaw ito. Ikaw lang ang gagawa ng ganitong lihim. Sa normal na labanan sa negosyo, isang galaw lang ay nagliliyab na, isang digma ang walang putok. Sa isang pitik, maglalaho ng parang bula. Pero ikaw, ang alam mo lang ay gumamit ng pinakamababang paraan. Kung kinidnap mo ako, sige na. Pero pati bata kinikidnap mo, ano bang klaseng tao ka? Lalaki ka ba talaga? Sino ka para magmayabang? Sino ba ang nagkidnap sa iyo, ha? Hoy, bata, tawagan mo ang nanay mo. Sabihin mo sa kanya na kinidnap ka ni Jiran. Maghanda ng 500 milyong piso at ipasok sa account na ito ng Swiss Bank. Kapag natanggap na ang pera, pakakawalan ko kayo. Kung hindi, baka nanay mo na lang ang sumundo sa bangkay mo, Ikaw? Magsalita. Mama, bilis! Iligtas mo ako. Nahuli ako ni Dr. G. Kailangang maghanda ng 500 milyong piso. Kung hindi matatanggap sa loob ng 1 oras, gigilitin niya ako. Jiran, gago ka. Jiran, talagang napakayabang mo. Akala mo ba, dahil nakasabit ka na sa matataas na pamilya, nagbago ka na at naging matagumpay? Ayos. Maaga pa naman, samahan kitang maglaro-laro. Sige, tawag. Gusto mo ba talagang lumaban, ha? Sinasabi ko sa'yo, Jiran, ang tatay mo ako ang nag-utos na banggain siya. Pero walang makakaalam na ako ang may pakana dahil pinatahimik ko na rin ang taong iyon. Bukod pa riyan, nakita ko namang maayos ang takbo ng klinikang Genio noong araw. Gusto kong bilhin iyan, kaya kinausap ko tatay mo. Pero sinong mag-aakala na ang matandang yon ay walang utang na loob at naglakas loob pang tumanggi sa Jiang Group. Sa tingin mo sino ba siya? Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa iyo isang bagay. Hindi nagpakamatay ang nanay mo. Ang babaeng nagustuhan ng tatay ko, kapag hindi niya makuha, sisirain niya. Ako mismo ang nagtulak sa kanya. Napakakapal pa ng mukha niya na makiusap na ibalik ang klinika
Ni hindi man lang niya inialay ang katawan niya. Wala man siyang ipinakitang tapat na pagsuyo. Karapat-dapat siyang mamatay. Ang galing. Sobra talagang galing. Paano mo ako nahanap dito? Hulihin niyo siya. Anong tinatayo-tayo niyo dyan? Dakpin niyo siya? Para saan ko pa kayo pinapakain? Sugod ka. Anong topak mo, ha? Ako ang tunay niyong pinuno. Talaga naman kayong makakalimutin. Ang pagpatay sa aking unang kasintahan at ang pananakit sa kanyang kapatid. Talaga namang napakabilis ninyong nakalimutan. Ako ang kapatid ng unang kasintahan ni Quilay na pinatay mo, ang kapatid ng unang kasintahan ni Quilay na kasama mo ng maraming taon para lang sa araw na ito. Sino ba namang mag-aakala na ganoon siya kahina? Naglason lang naman ako para makipaglaro siya sa mga kasama ko. Kailangan ba niya talagang magpakamatay? Nitong mga nakaraang taon, marami na akong nalibang na libu-libong babae. Ang sarap. Gumawa ako ng lahat ng kasamaan, ngunit hindi ako naparusahan. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang tatay ko, ang pinakamakapangyarihan sa Hangcheng, ang dudurugin ko kayo, ay kasing dali lang ng pagdurog sa isang langgam. Ginoong Jiang, tama na ang kayabangan. Ngayon, oras na para kumain ka sa kulungan at damputin ang sabon. Wala kang ang ebidensiya, bakit mo ako aarestuhin? Lumingon ka. Sa loob ng maraming taon, lahat ng ebidensiya ng iyong krimen, mga dokumento, mga video, nasa akin lahat. Tingnan natin kung paano ka tatakas ngayon. Mga hayop. Lumingon ka at tingnan. Hindi ba pamilyar ang iyong mga alipores? Hindi ba pamilyar? May ilan dyan na halos napinsala mo sa pagiging tsuper. May ilan diyan na mga biktima ng iyong pang-aabuso noon. At nariyan din ang mga naulila na pamilyang pinaghiwa-hiwalay mo dahil sa sapilitang pagkuha mo ng lupa. Bakit hindi pa kayo patay? Bakit hindi pa kayo patay? Ang gawa ng langit ay kayang patawarin, ngunit ang gawa ng sarili ay hindi na makakabawi. Maghintay ka lang. Ay. Hindi ba't ikaw ay? Hindi ba't ako ibinugbog at pinainom ng pepper spray? Bakit ganoong kabilis akong nakabawi? Sasabihin ko sa'yo, nagpapanggap lang kami sa harapan mo. Ay, teka lang, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang pamilya Fay ay matagal nang nagbago ng panig. Ano ang sinabi mo? Lumabas ka. Sa simula pa lamang talaga, gusto naming gumawa ng mga intriga laban sa iyo, ngunit hindi kayang tiisin ng aming konsensya. Kami ay mabuting mamamayan. Ayokong lumabag sa batas. Kaya, ang pagpapakasakit ng buhay ng tao, hindi ko yan gagawin. Nang umalis kami sa iyong opisina, agad kaming pumunta kay Jiran at inilatag namin ang buong plano, ginagamit ang mismong plano laban sa iyo. Sa tingin mo, sa kalagayan ngayon ng pagkalugi ng Grupo Dilong, anong maipapantay mo kay Jiran na sinusuportahan ng 3 malalaking angkan? Huwag na huwag kang magpakamangmang, ang taong marunong mag-adjust sa sitwasyon ang masasabing matalino. Tama. Higit pa rito, kami ni Shuang ang mag-best friend na sa loob ng ilang dekada. Paano ko siya ilalagay sa panganib? Kayo ay mga taong parang damo sa bakod. Lalabanan ko kayo. Ngayon ka lang nag-react, ang tanga mo talaga. Bagaman marami akong hindi pagkakaunawaan sa pamilya Fay at ang buhay ko sa pamilya Fay ay puno ng paghihirap, ngunit ang tunay na nagdala sa akin sa ganitong sitwasyon ay ang Grupo Dilong ninyo. Ikaw na may apelyidong Jiang? Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat ng iyong kayamanan at pati na rin ang reputasyon. Jiran? Bakit kayo nandito? Kian? Handa akong manatili rito sa klinika mo bilang tagapaglinis. Hindi ako tatanggap ng sahod. Tanggapin mo na ako, pakiusap. Kuya Kian, gusto ko ring tumulong sa tindahan mo. Tanggapin mo ako. Tanggapin mo ako. Tama na, sapat na si Shuang. Sa klinika ko, maging disente kayong dalawa. Binabati ko si Kian, kapatid, sa muling pagkuha ng sariling negosyo at sa pagkakaroon ng 100 branch sa buong bansa. Malaking pasasalamat iyon sa buong pusong tulong ni Ate Min. Kung hindi, paano naman ako magiging parang ibong phoenix galing sa isang maliit na maya? Iyan ay dahil din sa napakagaling na kasanayan sa medisina ni Kian. Kapatid, kung hindi, sa tingin mo ba ay wala lang ginagawa si Ate Min? Mag-invest ba siya sa kung sino-sino lang? Parang may naririnig akong nag-uusap tungkol sa akin ng masama. Pinupuri ka ni Kuya Kui na matalino ka. Inay, Itay, sa wakas ay naiganti ko na kayong dalawa, nabawi ko na rin ang negosyo ng pamilya. Sana'y maging payapa at mapayapa ang inyong pamamahinga sa kabilang buhay. Anong iniisip mo at napakalalim? Iniisip ko kung paano kita aalukin ng kasal mamaya. Buisit. Sino ba naman ang magpapauna ng paalala sa proposal? Wala nang sorpresa. Kung gayon, wag na lang tayong mag-propose, sa ibang araw na lang siguro.
Hindi na talaga kita papansinin. Aray,